Pagpasok ko sa restaurant na iyon, akala ko'y nahuli lang ako sa isang simpleng hapunan ng pamilya, hindi pala, nahuli ako para sa sarili kong kahihiyan. Wala nang laman ang mesa, maliban sa mga kopitang may bahid pa ng alak at sa mga halakhak na tila humahabol pa sa hangin. Ni hindi man lang tumayo ang anak kong si Marco. Ngumisi lang siya at sinabing, "Huli ka na, Tay. Ikaw na lang ang bahala sa bill." Ang asawa niyang si Isabel, tumawa ng matinis at walang pakundangan. Tinawag akong makupad, na para bang ito'y isang biro na napagkasunduan na ng lahat. At lahat sila, nakitawa sa kanya. Sa sandaling iyon, luminaw ang lahat. Hindi ako inimbitahan, para makisalo sa pagkain. Inimbitahan ako, para magbayad. Doon ako nakatayo, pinaliligiran ng mga taong kadugo ko, pero walang kahit katiting na respeto. Noon ko napagtanto kung gaano kadali akong naging isang pitaka, isang katatawanan, isang bagay na pagkatapos ay kinalimutan na lang. Inakala nila na mapapabuntong hininga lang ako, dudukot ng card, at lulunukin ang kahihiyan tulad ng dati. Akala nila, kilalang-kilala nila ako. Pero ang hindi nila alam, nakita ko na kung sino talaga sila, at tapos na akong magpanggap na ang lahat ng ito ay pagmamahal o pamilya. Kaya, ngumiti ako ng mahinahon, at tahimik na tinawag ang manager. Ang isang desisyong iyon ang nagpabago sa takbo ng buong gabi. Huminto ang mga kuwentuhan. Nanigas ang mga mukha. Ang kanilang kumpiyansa ay unti-unting naglaho, dahil ang sunod na nangyari ay hindi maingay o dramatiko sa simula. Ito ay tiyak, planado, at mapanira. Ang kuwentong ito ay hindi lang tungkol sa isang bill sa hapunan o isang pampublikong insulto. Ito ay tungkol sa pagtataksil na mas malalim ang sugat dahil galing ito sa sarili mong anak. Tungkol ito sa kahihiyan na parang pumapaso dahil inihain ng may kasamang tawanan, at tungkol ito sa isang paghihiganti na hindi sumisigaw, hindi nagmamakaawa, at hindi pumapalya. Samahan ninyo ako hanggang sa dulo, dahil ang pasabog na hindi nila inaasahan ang siyang nagpamukha sa kanila na nagkamali sila ng taong kinalaban. At ang bill na akala nila'y babayaran ko ay kusing lang kumpara sa presyong malapit na nilang pagbayaran. Ako si Ramon Santos. 63 taong gulang, isang retiradong civil engineer na naglaan ng 4 na dekada sa pagdidisenyo ng mga tulay at overpass sa buong Luzon. Dati, naniniwala ako na may kahulugan ang pagtatayo ng mga bagay. Na kung lilikha ka ng mga estrukturang sapat na matibay para magtagal, ganoon din ang mangyayari sa pamilya. Doon ako nagkamali. La Ilustre ang pangalan ng restaurant, isa sa mga lugar kung saan walang presyo ang menu at ang mga waiter ay bumubulong na parang nagsisilbi ng komunyon. Kailan may hindi pa ako nakapunta roon. Nang i-text sa akin ni Marco ang address 3 araw bago iyon. Year-end family dinner, 7 pesos. Sharp akala ko'y paraan niya iyon para bumawi sa hindi niya pagdalo noong Pasko. Isinuot ko pa nga ang blazer na binili sa akin ni Elena noong Pasko bago siya pumanaw, sa isip na maganda sigurong maging presentable man lang paminsan-minsan. Dumating ako ng 2 minutong huli dahil umikot pa ako sa block para maghanap ng parking na hindi aabutin ng 300 piso kada oras. Nang ihatid ako ng hostess sa private dining room sa likod, narinig ko na ang tawanan bago ko pa sila makita. Iyon ang tipo ng tawanan na biglang tumitigil kapag may pumasok. Hindi dahil nagulat sila, kundi dahil ang pinagtatawanan ay ikaw. Ang mesa ay puno ng mga basyong plato. Mga buto ng steak na malinis na. Mga basag na talukab ng ulang, mga kopita ng alak na may latak pa ng mamahaling inumin. Tapos na silang lahat kumain. Nasa dulo ng mesa ang anak kong si Marco, ang kanyang napkin ay maayos na nakatupi sa tabi ng isang platitong may bahid ng tsokolate. Ang asawa niyang si Isabel ay hindi man lang tumingala mula sa kanyang telepono nang lumapit ako. Ang mga magulang niya, sina Eduardo at Cynthia Reyes. Ang nakaupo sa kabisera na parang mga bisitang maharlika. At sa tindig pa lang nila, mababasa mo na ang kayabangan ng mga taong naniniwalang karapat-dapat sila sa lahat ng meron sila. Tay, sabi ni Marco, na may ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Nakarating ka. Traffic, sabi ko, kahit na wala naman talaga. Walang tumayo para batiin ako. Walang humila ng upuan para sa akin. Nakahanap ako ng bakanteng silya sa pagitan ng cart ng isang busboy at ng pader, ang tanging lugar na walang mantsa ng pagkain. Ikinot ni Eduardo ang alak sa kanyang kupita at tiningnan ako na parang dumi sa isang mamahaling sopa. Ramon, mabutit nakasama ka sa amin. Pinag-uusapan lang namin ang mga investment, marahil ay hindi mo ito linya, pero malaya kang makinig. Tumawa si Cynthia, parang tunog ng yelong nababasag. Eduardo, huwag kang ganyan. Sigurado akong may sariling simpleng kaligayahan si Ramon. Pangingisda, di ba? O pagkakarpintero? Pareho. Sabi ko. Aba, simple nga, sabi niya, at nagpalitan sila ng tingin ni Isabel, isang sulyap na mabilis at sanay, na para bang pinraktis na nila. Nagpatuloy ang usapan sa paligid ko na para akong hangin. Ipinagyabang ni Eduardo ang isang commercial development deal na magpapabago raw sa skyline ng Alabang.
Si Cynthia naman ay nagbanggit ng mga pangalan ng mga miyembro ng country club at mga charity board. Sa wakas, ibinaba ni Isabel ang kanyang telepono para banggitin ang kanilang paparating na renovation ang bagong kitchen island na mas mahal pa sa una kong kotse. Walang kibo si Marco. Pinagmasdan niya ang kanyang baso ng tubig na para bang naglalaman ito ng mga lihim ng sansinukob. Pinanood ko sila. Iyon ang itinuturo sa iyo ng 40 taon sa engineering. Obserbahan ang mga load-bearing points, ang mga stress fractures, ang mga bahaging unang bumibigay sa isang istruktura. Sumasalamin ang mamahaling relo ni Eduardo sa liwanag ng kandila, ngunit may gasgas na ang takong ng sapatos niya, at ang balat nito ay may lamat na. Ang mga alahas ni Cynthia ay kahanga-hanga, hanggang sa mapansin mong panay ang hawak niya sa kanyang leeg, inaayos ang kawit ng kuwintas na halatang hindi sukat sa kanya. Ang designer bag ni Isabel ay nasa ibabaw ng mesa, ngunit ang tahi sa hawakan ay nagsisimula ng himulmol. Dumating ang bill sa isang leather folder, sinadyang ilagay sa gitna ng mesa. Walang dumampot. Sa wakas, tumikhim si Marco at itinulak ito papunta sa akin na may pilit na tawa. Okay lang naman sa'yo, Tay, di ba? Tutal, hindi ka naman nakakain. Binuksan ko ang folder. 47,500 piso para sa isang hapunan na hindi ko tinikman, sa isang restaurant na hindi ko pinili, kasama ang mga taong ayaw naman sa akin doon. Inilapag ko ang aking card sa folder ng walang imik. Kinuha ito ng waiter na may tinging pamilyar sa akin ang tahimik na simpatsya ng isang taong nakakaintindi ng kahihiyan, ngunit hindi maaaring makialam. Nang bumalik siya dala ang resibo, dahan-dahan kong pinirmahan ang pangalan ko, maingat, at doon ko ito nakita. Nakatitig sa akin si Isabel, hindi nang may paghamak na kinasanayan ko na, kundi may isang bagay na mas matalim. Ang kanyang mga mata ay naglakbay mula sa aking mukha, sa aking kamay, hanggang sa card na isinuksok ko pabalik sa aking pitaka. Hindi lang niya ako iniinsulto, napagtanto ko. Kinikilatis niya ako. Umuwi ako ng gabing iyon na ang imahe ng mga mata ni Isabel ay nakatatak sa aking isipan. Hindi paghamak, kundi pagkalkula. Ang pagkakaibang iyon ay patuloy na bumabagabag sa akin, parang isang hibla ng sinulid na hindi ko mapigilang hilahin. Pagpasok ko sa driveway, ang hiblang iyon ay nagsimulang magbuhol-buhol at magkalas ng isang katotohanang hindi ko inaasahan. Madilim ang bahay, maliban sa ilaw sa beranda, na nakasanayan ko ng iwang bukas. Dati, tinutukso ako ni Elena tungkol doon, na nag-iiwan daw ako ng ilaw para sa wala, na para bang inaasahan kong darating siya ng gabi mula sa isa sa kanyang mga book club meeting. 5 taon na siyang wala, pero hindi ko pa rin maiwan ang ugaling iyon. Nanatili ako sa aking pick-up ng matagal, patay ang makina, inuulit sa isip ang mga pangyayari sa gabing iyon, bawat eksena, na parang isang engineer na sinusuri ang footage ng isang gumuhong gusali. Ang mga hindi tugmang detalye ay dahan-dahang lumitaw, at pagkatapos, biglang nagsabay-sabay. Nag-text sa akin si Marco ng 4:17 ng hapong iyon. Hapunan, 7 PM sa La Ilustre. Huwag mahuli. Pero nang scroll ko ang aming usapan, may nakita akong isa pang text mula 3 araw bago iyon. Galing kay Isabel. Family dinner sa linggo, 6:30 PM. Si Papa ang nagpa-reserve. 6H3, hindi 7. Nauna kong nabasa ang text ni Marco at inakala kong iyon ang tama. Hindi ko naisip na ikumpara. Nasa pangalan ni Eduardo ang reservation, hindi kay Marco. Walang inasikaso ang anak ko. Isa lang siyang bisita sa handaan ng kanyang biyenan, tulad ko, pero alam niya kung anong tamang oras darating. At itong year-end dinner. Kailan pa ito naging tradisyon? Kami ni Elena ay hindi gumagawa ng ganoon. Kami ni Marco ay palaging magkasamang nagdiriwang ng bagong taon. Kaming dalawa lang, na may take-out at pelikula pagkamatay ni Elena. Itong formal na pagtitipon, itong mamahaling restaurant, itong mga taong hindi kailanman nagpakita ng interes, na makasama ako, walang anuman dito ang tugma sa takbo ng aming pamilya. Dahil hindi ito ang aming pamilya. Sa kanila ito. Pumasok ako sa loob at nagsalin ng 2 daliri ng brandy, isang bagay na bihirang-bihira ko nang gawin. Tahimik ang kusina maliban sa ugong ng refrigerator. Sa dingding, nakasabit ang isang litrato mula sa kasal ni na Marco at Isabel 7 taon na ang nakalipas, sa isang vineyard sa Tagaytay na mas mahal pa sa pickup ko. Ipinilit ni Elena na bayaran namin ang kalahati. Nag-iisang anak natin siya, sabi niya. Gusto nating bigyan siya ng magandang panimula. Pagtingin ko sa litrato ngayon, may naalala akong matagal ko nang ibinaon. Si Elena, nakatayo sa tabi ko sa reception, pinapanood si Isabel na kausap ang ina nito malapit sa cake. Pareho silang nakangiti kay Marco na may iisang ekspresyon mapanuri, kontento, parang mga kolektor na nakakuha ng isang mamahaling piyesa. Kung tingnan ka ng babaeng yan, parang pitaka ka, hindi ama, bulong ni Elena. Tinawanan ko lang siya, sinabing masyado siyang protective. Bata pa si Isabel, ambisyosa. Hindi ba't iyon ang gusto natin para kay Marco? Isang taong magtutulak sa kanya, para umasenso. Pero hindi tumawa si Elena.
Hinigpitan lang niya ang hawak sa kamay ko at hindi na nagsalita. May isa pa akong naalala mula sa gabing iyon, ang toast ni Cynthia. Tumayo siya, hawak ang kopita ng champagne, at ang boses niya ay may pilit na init na hindi kailanman umabot sa kanyang mga mata. Para sa aking magandang anak at sa kanyang kahangahangang asawa, sabi niya. Naway matupad ng inyong pagsasama ang lahat ng inyong pangarap. Tutal, ang pag-aasawa ang pinakamagandang investment na magagawa ng isang babae. Mahinang nagtawanan ang mga bisita. Akala ko, biro lang. Ngayon, nakaupo mag-isa sa aking kusina 7 taon makalipas, hindi na ako sigurado. Kumuha ako ng isang notebook, ang parehong uri na ginamit ko sa mga dekada ng engineering calculations, at nagsimulang magsulat. Hindi mga numero ngayon, kundi mga pangyayari. Noong nakaraang Pasko, tinawagan ako ni Isabel sa umaga ng holiday. Ang boses niya'y masigla at puno ng pekeng paumanhin. Naku, Tay Ramon, nakalimutan ko pong sabihin na sa bahay ni na Mama kami maghahapunan. Siyempre, welcome po kayong pumunta, pero alam kong biglaan. Nagpasko akong mag-isa, kumakain ng ham sandwich at nanonood ng TV. Ang mga pangingisda namin ni Marco. Dati, tuwing tag-araw kami umaakyat sa Batangas, kaming dalawa lang. 3 taon nang sunod-sunod siyang nag-cancel. Mga emergency daw sa trabaho. Hindi tugma sa schedule ni Isabel. Ang mga bata pero wala naman silang anak, kaya hindi kailanman naging makatwiran ang dahilan na iyon. Ang mga utang. 100,000 para sa pansamantalang cash flow issue, 18 buwan na ang nakalipas. 75,000 para sa biglaang pagpapaayos ng kotse noong nakaraang taon. 50,006 na buwan na ang nakalipas para sa mga dahilang hindi na niya ipinaliwanag. Lahat ay may pangakong babayaran sa susunod na buwan. Walang kahit isa ang nabayaran. Tumigil na akong maningil dahil ayaw kong magmukhang amang nagbibilang, pero mayroong nagbibilang hindi lang ako. Tinitigan ko ang listahan sa aking notebook. At ang pattern ay unti-unting lumitaw na parang mga bitak sa isang pundasyon. Bawat insidente ay isang pagsubok. Magrereklamo ba ako tungkol sa Pasko? Hindi. Igigiit ko ba ang pangingisda? Hindi. Sisingilin ko ba ang utang? Hindi. Babayaran ko ba ang halos 50,000 bill sa hapunan ng walang tanong? Oo. Ang hapunan ay hindi tungkol sa bill. Isa itong audition. Gusto nilang malaman kung hanggang saan ang kaya kong tiisin. Gusto nilang malaman kung lalaban ba ako o kung basta na lang akong bibigay. Isinara ko ang notebook at tinungga ang natitirang brandy. Sa labas, lumakas ang hangin, yumayanig sa mga bintana, tulad ng dati tuwing katapusan ng taon. Ang boses ni Elena ay umalingaw-ngaw sa aking alaala, mas malinaw ngayon kaysa sa mga nagdaang taon. Tinitingnan ka ng babaeng yan na parang pitaka. Sana pala nakinig ako. 3 araw ang lumipas bago ako nagkalakas ng loob na harapin si Marco. 3 araw ng pag-ulit-ulit ng mga usapan sa isip, pagsusuri sa aking notebook, at pakikipagtalo sa sarili kung nagiging paranoid lang ba ako o sa wakas ay nagiging malinaw na ang lahat. Pagsapit ng Miyerkules ng umaga, hindi ko na matiis ang katahimikan. Kailangan kong marinig ang paliwanag ng aking anak. Kailangan kong maunawaan kung paano ang batang minsang humawak sa kamay ko sa burol ng kanyang ina ay naging isang lalaking kayang magtulak ng bill na nagkakahalaga ng halos 50,000 sa isang mesa ng walang kagatol-gatol. Ang bahay nila ay nasa isa sa mga bagong subdivision sa Timog. Magkakatulad na mga bahay na kulay beige, na may iisang disenyo ng hardin. Ang uri ng lugar kung saan pare-pareho ang hitsura ng damuhan dahil iyon ang patakaran ng Homeowners Association. Tumulong ako sa down payment 4 na taon na ang nakalipas. Isa na namang utang na hindi nabayaran, bagaman tumigil na ako sa pagbibilang ng mga iyon. Halos hindi pa ako nakakakatok ng bumukas ang pinto. Si Isabel ang naroon, nakasuot ng yoga pants at cashmere sweater. Ang ngiti niya ay napakaliwanag na halos nakakasilaw. Tay, anong sorpresa? Humakbang siya na parang yayakapin ako, ngunit nagbago ang isip. Hindi nabanggit ni Marco na darating ka. Hindi niya alam. Halika, pasok. Inakay niya ako papasok na may ensayadong kabaitan ng isang real estate agent na nagpapakita ng bahay na hindi naman niya inaasahang mabebenta. Gusto mo ba ng kape? Tubig? Mayroon kaming sparkling na gusto mo. Hindi ko kailanman sinabi sa kanya na gusto ko ng sparkling water. Hindi naman talaga. Ayos lang ako. Nandito ba si Marco? Nasa garahe, may kinakalikot. Alam mo naman yon. Tumawa siya, isang tunog na parang mga wind chime na gawa sa salamin. Sasabihin ko sa kanya na nandito ka. Ngunit bago pa siya makagalaw, lumitaw si Marco sa pasilyo sa likod niya. Suot niya ang isang lumang flannel shirt na pamilyar sa akin mula pa 10 taon na ang nakalipas. Magulo ang kanyang buhok, at bakas sa kanyang mukha ang pagod ng isang taong hindi nakakatulog ng maayos. Nang makita niya ako, may kumislap sa kanyang ekspresyon. Pagkagulat, oo, pero may iba pa. Isang bagay na halos mukhang takot. Tay, sumulyap siya kay Isabel.
Okay lang ba ang lahat? Gusto kong pag-usapan ang nangyari noong linggo. Ang katahimikan na sumunod ay tumagal lang ng isang segundo, pero parang isang lastikong bumanat na malapit ng maputol. Hindi nawala ang ngiti ni Isabel, pero tumalim ang kanyang mga mata. Halos hindi mahahalata ang pagtigas ng panga ni Marco. Linggo, sabi ni Isabel, itinaas ang ulo. Ah, yung hapunan. Ang saya nun. Di ba? Pasensya na sa hindi pagkakaunawaan sa oras. Alam mo naman sa pamilya, kanya-kanyang text ng impormasyon. Hindi lang yun simpleng hindi pagkakaunawaan, dagdag ni Marco, walang emosyon ang boses. Alam mo naman kung paano nangyayari ang mga ganitong bagay. Ang mga salita niya ay parang ensayado, mga linyang kinabisa mula sa isang script na hindi naman niya pinaniniwalaan. Pwede ba tayong mag-usap? Direkta kong tiningnan ang aking anak. Tayong dalawa lang. Saglit na kumurap ang ngiti ni Isabel, syempre. May mga kailangan din akong tawagan. Huwag kayong magmadali. Umurong siya sa pasilyo, ang kanyang mga yapak ay sinadyang maging kaswal, ngunit napansin kong iniwan niyang bahagyang nakabukas ang pinto ng study. Dinala ako ni Marco sa garahe. Malamig doon, ramdam ko ang lamig ng sementadong sahig sa aking sapatos. Lumapit siya sa isang workbench na puno ng gamit at nagsimulang ayusin ang mga liyabe na hindi naman kailangang ayusin, ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Marco, pinanatili kong mahina ang boses ko. Alam mo ba na plinano nila yon? Ang magkaibang oras, ang pagdating ko ng huli, ang bill. Alam mo ba, ang kanyang mga mata ay sumulyap sa pinto, pabalik sa loob ng bahay. Tay, pakiusap. Halos bulong ang kanyang boses, hayaan mo na. Hindi ko pwedeng hayaan. Kailangan kong maintindihan kung ano ang nangyayari dito. Humarap siya sa akin, at sa isang sandali, may nakita ako sa ilalim ng kanyang pagod. Hindi kahinaan, kundi isang babala. Ang kanyang telepono ay nasa workbench, nakataob. May maliit na pulang ilaw na kumikislap sa gilid nito, halos hindi mo mapapansin kung hindi mo sadyaing hanapin. Nagre-record siya. Tumama sa akin ang katotohanan na parang malamig na tubig. Pero ano ang nire-record niya, at para kanino? Naalala ko si Marco, noong 8 taong gulang pa lang, gumagawa ng bahay ng ibon sa garaheng ito. Ibang garahe, ibang bahay, pero parehong batang may kusot sa buhok at pagmamalaki sa mga mata. Naalala ko siya noong 15 anyos, nakaupo sa tabi ng kama ni Elena sa ospital sa unang takot sa kanser. Binabasahan ito ng malakas mula sa mga paborito nitong nobela dahil hindi niya matiis na makita itong natatakot. Naalala ko siya noong 22, nagbibigay ng eulogy sa libing nito, nanginginig ang boses pero hindi nababasag. Ang batang iyon ay nandoon pa rin sa isang lugar. Kailangan kong maniwala roon. Aalis na ako, sabi ko sa wakas. Hinatid ako ni Marco sa aking pickup. Si Isabel ay nanonood mula sa bintana ng kusina, ang telepono ay nakadikit sa kanyang tainga. Sa pinto ng driver, pinigilan niya ako gamit ang isang kamay sa aking braso. Ang hawak niya ay mas mahigpit kaysa sa inaasahan ko. Tay. Ang boses niya ay napakahina na halos hindi ko narinig. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo sa paligid niya. May tenga ang mga pader. Ang mga salita ay parang pagsuko. Pero ang tono ay may ibang kahulugan. Isang babala. Isang mensahe. Na hindi ko pa dapat maintindihan. Nagmaneho ako pauwi na gulong-gulo ang isip. Pumunta ako roon na inaasahang tuluyan ng mawawala sa akin ang aking anak. Sa halip, may natagpuan akong hindi ko maipaliwanag. Isang kontradiksyon, isang palaisipan na may mga kulang na piyesa. Hindi ko nawala ang pera ko ng gabing iyon sa La Ilustre. Akala ko, nawala ko ang aking anak. Ngunit ngayon, sa pagbabalik tanaw, iniisip ko kung may sinusubukan siyang sabihin sa akin na hindi ko pa handang marinig. Ang babala ni Marco ay paulit-ulit na umalingaw sa isip ko. Mag-ingat ka sa sinasabi mo sa paligid niya. May tenga ang mga pader. Pinag-isipan kong mabuti ang mga salitang iyon na parang mga bato sa aking bulsa, sinusubukang unawain ang kahulugan sa likod nito. Pinoprotektahan ba niya ang sarili niya? Ako. O iba pa, isang mensaheng nakabalot sa pagsuko. Hindi ako naghintay ng matagal para sa kasagutan. Noong sumunod na Sabado, ang puting SUV ni Isabel ay biglang sumulpot sa aking driveway. Mula sa bintana ng kusina, pinanood ko siyang bumaba, inaayos ang kanyang coat at tinitingnan ang sarili sa side mirror. May dala siyang leather folder, ang tipo na ginagamit ng mga abogado para sa mahahalagang dokumento. Kumabog ang dibdib ko. Ano man ito, hindi ito isang simpleng pagbisita. Binuksan ko ang pinto bago pa siya makakatok. Ramon. Ngumiti siya na para kaming matagal nang magkaibigang muling nagkita. Sana, hindi ako nakakaabala. Napadaan lang ako at naisip kong mag-usap tayo. Kailanman ay hindi siya napadaan sa lugar na ito sa loob ng 5 taon mula nang mamatay si Elena. Ang bahay ko ay nasa 3 ektaryang lupain sa labas ng bayan, napapaligiran ng bukirin at katahimikan. Walang napupunta rito nang hindi sinasadya. Pasok ka, sabi ko,
dahil ang pagtanggi ay magpapaliban lang sa anumang sadya niya. Umupo siya sa sopa na pinili ni Elena, 20 taon na ang nakalipas, nag-cruise ng mga binti at inilagay ang folder sa coffee table sa pagitan namin. Ang kanyang mga kilos ay tiyak, ensayado, parang isang aktres na alam ang bawat galaw. Iniisip ko ang tungkol sa pamilya. Nagsimula siya, ang boses niya'y puno ng pekeng katapatan. Tungkol sa pagkakaisa, kung gaano kahalaga na suportahan ng bawat henerasyon ang isa't isa, lalo na sa mga panahong hindi tiyak. Mga panahong hindi tiyak, ulit ko. Alam mo naman, ang ekonomiya, ang merkado, lahat ng iyan ay hindi mahuhulaan. Iwinagayway niya ang isang kamay na may manicure. Pinag-uusapan namin ni Marco ang hinaharap. Ang iyong hinaharap, partikular. Gusto naming tiyakin na protektado ka. Protektado mula saan? Tumawa siya, isang tawang idinisenyo para magpakalma. Mula sa burokrasya, karamihan. Ang estate planning ay maaaring maging isang bangungot kapag hindi ito maayos na inasikaso. Mga korte, mana, buwis, lahat ng nakakainis na pagkaantala. Yumuko siya, ibinaba ang boses na parang nagbabahagi ng isang lihim. Naisip namin na baka makabubuting idagdag kami ni Marco sa titulo ng bahay mo, para lang sa pagpaplano. Isang kaibigan kong abogado ang pwedeng mag-asikaso ng lahat, ng mabilis at tahimik. Walang gulo, walang gastos sa'yo. Heto na. Ang tunay na dahilan ng hapunan, ng kahihiyan, ng mga buwan ng maliliit na pagsubok. Hindi lang sila sakim, sila ay estratehiko. Pinanatili kong walang ekspresyon ang aking mukha, isang kasanayang pinahusay ko sa mga dekada ng negosasyon sa mga developer na akala ay madaling lokohin ang mga engineer. Mapag-isip ka. Isabel, pag-iisipan ko muna. Siyempre, hindi nagbago ang kanyang ngiti, pero nahuli ko ang kislap ng inis sa likod ng kanyang mga mata. Inaasahan niyang hindi ako papalag. Huwag kang magmadali, pero karaniwan, mas maaga, mas mabuti sa mga bagay na ito. Hindi mo alam kung ano ang maaaring mangyari. Ang pahiwatig na banta ay nanatili sa hangin na parang usok. Nagpasya akong subukan ang isang bagay. Tungkol sa pagpaplano, kumusta ang bagong proyekto ng iyong ama? Nabanggit ito ni Eduardo sa hapunan. Mukhang magandang pagkakataon. Ang pagbabago ay napakaliit, ngunit hindi maikakaila. Nanigas ng kalahating segundo ang ngiti ni Isabel. Ang kanyang mga daliri ay kumibot sa ibabaw ng folder. Nang magsalita siya, ang kanyang boses ay bahagyang masyadong masigla, ang kanyang pagbawi ay bahagyang masyadong makinis. Si Papa, laging may pinagkakaabalahan. Alam mo naman ang mga negosyante, laging hinahabol ang susunod na malaking bagay. Bigla siyang tumayo, kinuha ang folder. Hahayaan na kitang bumalik sa iyong ginagawa. Pag-isipan mo ang sinabi ko, Ramon. Dapat magtulungan ang pamilya. Lumabas na siya bago pa ako makasagot. Hinintay ko hanggang sa mawala ang kanyang SUV sa kalsada, saka ko kinuha ang aking mga susi. Makalipas ang 20 minuto, nagmamaneho ako sa tapat ng bahay ng mga Reyes. Isang malawak na bahay sa pinakamayamang bahagi ng Quezon City, ang tipo ng bahay na ipinangangalandakan ang tagumpay ng may-ari, pero may kakaiba. Bahagyang nakatago sa likod ng mga halaman, halos hindi makikita maliban kung sadya mong hahanapin, ay isang karatula ng for sale na may nakadikit na abiso ng foreclosure. Huminto ako at tinawagan si Frank Morales, isang realtor na kilala ko na sa loob ng 30 taon. May utang na loob siya sa akin mula sa isang proyekto ng tulay na nagligtas sa kanyang commercial plaza mula sa baha noong dekada 90. Ang property ng mga Reyes, sabi ni Frank, ang kanyang boses ay maingat at neutral tulad ng isang taong sanay sa kasawian ng iba. Oo, nasa pre-foreclosure na iyan ng halos 8 buwan na. Naging mapagpasensya ang bangko pero nauubos din ang pasensya. Ang balita, bumagsak ang negosyo ni Eduardo 2 taon na ang nakalipas dahil sa isang development deal na pumalpak. Nabubuhay na lang sila sa utang at pakitang tao mula noon. Pinasalamatan ko siya at ibinaba ang telepono, nakatitig sa bahay mula sa aking sasakyan. Ang damuhan ay malinis. Ang mga bintana ay kumikinang. 2 mamahaling kotse ang nakaparada. Bawat detalye ay sumisigaw ng kasaganaan, pero sa ilalim nito, ang pundasyon ay gumuho na. Ang mga piraso ng palaisipan ay nagkabit-kabit na may nakakasulasok na kalinawan. Ang pagyayabang ni Eduardo sa hapunan ay hindi kumpiyansa, kundi desperasyon. Ang pag-arte ng isang taong sinusubukang kumbinsihin ang sarili, at ang lahat. Ang pagkahumaling ni Cynthia sa investment ay hindi pilosopiya. Ito ay isang diskarte para mabuhay na ipinasa sa kanyang anak na parang isang negosyo ng pamilya. Ang mamahaling restaurant, ang mga designer na damit, ang detalyadong palabas ng tagumpay lahat ng ito ay plansa lang sa paligid ng isang hungkag na istruktura. At hindi pinakasalan ni Isabel si Marco. Dahil sa pag-ibig. Pinakasalan niya ito para sa access. Access sa akin, sa bahay na binayaran namin ni Elena, 15 taon na ang nakalipas, sa mga retirement account na inipon ko sa 4 na dekada ng masinop na pagtatrabaho, sa lahat ng bagay na kinita ko sa isang buhay ng tapat na paggawa.
Ngayon, malinaw na ang kahihiyan sa hapunan. Hindi ito basta-bastang kalupitan, ito ay conditioning. Nais nilang magtatag ng dominasyon, sanayin ako sa pagsunod bago gawin ang kanilang tunay na galaw. Bayaran ang bill ng walang reklamo. Tanggapin ang mga insulto ng walang protesta. Matutong magsabi ng oo para kapag dumating ang malaking hiling ang bahay, ang titulo, ang buong pinaghirapan ko ay sira na ako. Ginawa na nila ito dati. Nararamdaman ko. Ang kinis ng alok ni Isabel. Ang ensayadong kalupitan ni Cynthia. Ang desperadong kayabangan ni Eduardo. Hindi sila mga baguhan na nagkakamali sa isang pakana. Sila ay may karanasan, sanay. Dahan-dahan akong nagmaneho pa uwi, pinoproseso ang lahat sa isip ko. Ang bill sa restaurant ay hindi kailanman ang premyo. Ang aking bahay, ang aking mga ipon, ang buong pinaghirapan ko iyan ang kanilang sadya, at akala nila, ibibigay ko ito ng walang laban. Nang gabing iyon, naupo ako sa mesa sa kusina, ang litrato ni Elena ay nanonood sa akin mula sa mantel. Ang bahay ay parang mas malungkot kaysa dati, ang katahimikan ay mas mabigat. 40 taon akong naglutas ng mga problema sa istruktura, nagkakalkula ng mga karga, tumutukoy ng mga stress point, nagdidisenyo ng mga solusyon na mananatiling matatag sa ilalim ng anumang puwersa. Pero hindi ito isang tulay o overpass. Ito ang aking pamilya, at wala akong ideya kung saan magsisimula. At saka ko naalala ang isang pangalan, na 5 taon ko nang hindi binabanggit. Si Attorney David Cruz ay abogado ni Elena bago pa siya naging akin. Nagkakilala sila sa isang charity fundraiser noong unang bahagi ng dekada, 90, 2 taong naniniwala na ang paghahanda ay ang pinakamataas na anyo ng pagmamahal. Siya ang nag-asikaso ng aming estate, nagplano ng aming mga huling habilin, lahat ng papeles na naiipon ng mag-asawa sa mga dekada ng pagbuo ng buhay. Pagkatapos ng libing ni Elena, nagpadala siya ng card at nag-iwan ng voicemail na hindi ko na binalikan. Ang pagluluksa ay may paraang ilayo ka sa sinumang nagpapaalala sa iyo ng iyong nawala. Nahanap ko ang kanyang numero sa isang lumang address book na itinago ni Elena sa kanyang desk. Bahagyang nanginginig ang aking mga kamay habang nagdadial ako. Halos alas 9 na ng gabi, huli na para sa isang business call, pero sapat na maaga para baka gising pa siya. Sumagot siya sa pangalawang ring. Ramon. Ang kanyang boses ay walang pagkagulat, tanging isang uri ng tahimik na pagkilala. Hinihintay ko ang tawag na ito. Talaga? Sinabi sa akin ni Elena na tatawag ka rin balang araw. Hindi lang niya alam kung kailan. Ang mga salita ay parang suntok sa dibdib. 5 taon nang wala si Elena. Ano man ang alam ni Attorney Cruz. Itinago niya ito sa lahat ng panahong iyon, naghihintay na maging handa ako. Pwede ba tayong magkita? Tanong ko. Bukas, sa opisina ko. Alas 9. Huminto siya. At Ramon, magdala ka ng pasensya. Ang ipapakita ko sa iyo ay hindi simple. Nasa ikalawang palapag ng isang lumang gusaling ladrilyo sa bayan ang opisina ni Attorney Cruz. Ang tipo ng lugar na amoy lumang papel at integridad. 2 beses na akong nakapunta roon. Una, para pirmahan ang aming orihinal na huling habilin. Pangalawa, para i-update ito pagkatapos ng kasal ni Marco. Ang mga dingding ay puno ng mga libro sa batas at mga naka-frame na litrato si Attorney Cruz kasama ang yumaong asawa, mga anak, at mga apo. Isang buhay na binuo sa tiwala at maingat na pagpaplano. Sinalubong niya ako sa pinto na may pakikipagkamay na tumagal ng kaunti. Ang kanyang buhok ay naging ganap ng puti mula noong huli ko siyang makita, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalas. Maupo ka, sabi niya. Itinuro ang isang leather na upuan sa tapat ng kanyang mesa. Medyo magtatagal ito. Hindi siya nagsayang ng oras sa maliliit na usapan. Sa halip, binuksan niya ang isang drawer at kinuha ang isang makapal na Manila envelope na naninilaw na sa edad, selyado ng tape na naging malutong na. Ang sulat kamay ni Elena ay nakamarka sa harap para kay Ramon kapag handa na siya. Pumunta siya sa akin 3 linggo bago siya pumanaw, sabi ni Attorney Cruz habang umuupo. Akala ko ay para i-update ang huling habilin, mga karaniwang bagay dahil sa kanyang diagnosis, pero hindi iyon ang pakay niya. Kung ganoon, ano? Nag-aalala siya. Hindi tungkol sa pagkamatay, kundi sa kung anong mangyayari sa iyo pagkatapos. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa mesa. May napansin siyang mga bagay. Mga pagbabago sa ugali ni Isabel, ang unti-unting paglayo ni Marco, maliliit na pattern na karaniwang binabaliwala ng marami. Pero hindi karaniwan si Elena. Hindi nga. Palaging nakikita ni Elena ang hindi nakikita ng iba. Isa iyon sa mga bagay na pinakamahal ko sa kanya, at isa sa mga bagay na madalas kong hindi pinapansin. May sinabi siya sa akin na hindi ko malilimutan, patuloy ni Attorney Cruz. Sabi niya, kapag handa nang lumaban si Ramon, ibigay mo sa kanya ang mga armas, hindi bago iyon. Dapat laging mauna ang pag-asa kaysa sa digmaan. Tinapik niya ang sobre. Ito ang iniwan niya para sa iyo. Pero hindi ko pa pwedeng ibigay ang lahat. Anong ibig mong sabihin?
May mga kondisyon si Elena, mga trigger na kailangang matupad bago mailabas ang ilang dokumento. Ayaw niyang pumasok ka sa laban ng maaga. Gusto niyang bigyan ka ng pagkakataong magkamali tungkol sa kanila, bigyan si Marco ng pagkakataong pumili ng tamang panig. Tinitigan ko ang sobre, naninikip ang lalamunan. Kahit mula sa kabilang buhay, pinoprotektahan ako ni Elena, pinoprotektahan si Marco, sinusubukang isalba ang isang bagay na baka hindi na maisasalba. Ano ang laman niyan? Sumandal si Attorney Cruz. Ang mga pangunahing bagay, pwede kong sabihin. Gumawa si Elena ng isang living trust na may mga probisyon na hindi ko pa nakita sa loob ng 30 taon kong pag-aabogado. Idinisenyo ito para protektahan ang iyong mga ari-arian, sa paraang halos imposibleng iwasan ng legal. Mayroon ding isang file ng dokumentasyon, mga tala, obserbasyon, mga bagay na napansin niya at isinulat. At may mga tagubilin na nag-activate sa ilalim ng mga partikular na kondisyon. Anong mga kondisyon? Kung may sinumang sumubok na kunin ang kontrol ng iyong ari-arian sa pamamagitan ng pamimilit o manipulasyon, kung may ebidensya ng pagsasamantalang pinansyal. Kung kailanman ay bantaan ka ng guardianship proceedings, batay sa mga kasinungalingan. Huminto siya. May nangyari na ba sa mga iyon? Naisip ko ang alok ni Isabel. Ang titulo. Ang kaibigang abogado na kayang asikasuhin ang lahat ng mabilis at tahimik. Nagsisimula na, sabi ko. Dahang tumango si Attorney Cruz, na parabang iyon na ang inaasahan niya. Kung gayon, nasa unang yugto na tayo. Maibibigay ko sa iyo ang pangkalahatang ideya, tutulungan kang maunawaan kung ano ang binuo ni Elena. Pero ang buong nilalaman ng sobreng iyon ang ebidensyang nakalap niya, ang mga detalye ng mga depensang sugnay ng trust ay mananatiling selyado hanggat hindi ganap na natutupad ang mga kondisyon. Bakit, kung gusto niya akong protektahan? Dahil gusto rin niyang protektahan si Marco. Lumambot ang boses ni Attorney Cruz. Naniniwala si Elena na maaaring magbago ang mga tao. Ayaw niyang sirain ang pagsasama ng iyong anak o ang buhay nito, maliban na lang kung wala ng ibang pagpipilian. Ang mga trigger ay naroon para tiyakin na hindi ka kumikilos batay sa hinala lamang. Kapag mayroon ka ng tunay at hindi maikakailang patunay, saka mo makukuha ang lahat ng kailangan mo. Umupo ako sa katahimikan. Pinoproseso ang bigat ng ginawa ni Elena. Ginugol niya ang kanyang mga huling linggo, hindi lang sa paghahanda para mamatay, kundi sa paghahanda sa akin na mabuhay nang wala siya. Inasahan niya ang mga banta na hindi ko nakita, at nagtayo ng mga depensa na hindi ko alam na umiiral. Nakita niya talaga ang lahat ng ito, sabi ko sa wakas. Tiningnan ako ni Attorney Cruz nang may halong paghanga at kalungkutan. Nakita ng asawa mo ang lahat ng ito 5 taon na ang nakalipas, Ramon. Nagtayo siya ng isang kuta para sa iyo. At sila, nakatayo sa lupang hindi kailanman. Naging kanila. Umalis ako sa opisina ni Attorney Cruz ng hapong iyon na may bagong pag-unawa sa laban na aking kinakaharap. Nagtayo si Elena ng isang kuta para sa akin, pero epektibo lang ang mga kuta kung hindi alam ng kalaban na umiiral sila. Sa sandaling maghinala ang mga Reyes na ako ay higit pa sa isang nalilitong matanda na unti-unting pumapayag sa kanilang atensyon, magbabago sila ng taktika. Magiging mas maingat sila, mas tuso, mas mahirap hulihin. Kailangan ko silang maging kampante. Kailangan ko silang maging pabaya. Kaya, gumawa ako ng isang desisyon na labag sa lahat ng aking instincts. Nagpasya akong hayaan silang manalo, pansamantala. 2 linggo pagkatapos, tumawag si Isabel para imbitahan ako sa isang family barbecue sa bahay ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng tamis. Ang tipo na nag-iiwan ng di magandang pakiramdam. Gusto ka naming makasama, Tay. Matagal na tayong hindi nagsasama-sama bilang isang pamilya. Agad akong pumayag, at ang kanyang paghinto sa kabilang linya ay nagsabi sa akin na inaasahan niyang tatanggi ako. Ang barbecue ay eksakto sa inaasahan ko, at mas masahol pa. Si Eduardo ang nasa grill, kumikilos na parang isang general na nag-uutos sa mga tropa. Masyadong malakas ang kanyang boses, masyadong malaki ang kanyang mga kilos. Si Cynthia ay paikot-ikot na may bote ng alak, pinupuno ang mga baso na may kahusayan ng isang taong alam na mas maraming nalalaman sa mga lasing. Si Isabel ay gumanap bilang hostess na may pekeng init na nagpapakilabot sa akin. At si Marco, nakatayo sa sulok, pinapanood ang lahat na may ekspresyon na hindi ko mabasa. Ramon, lumapit sa akin si Eduardo na may plato ng sunog na steak, ang kanyang pisngi ay namumula sa init at alak. Mabuti at nakikita kitang nagiging mas maluwag. Mahalaga ang pamilya, alam mo. Masyadong maraming tao ang nakakalimot niyan ngayon. Nagsisimula na akong makaalala, sabi ko. Tinapik niya ako sa balikat ng malakas na halos ako'y matumba. Iyan ang diwa. Sa wakas, nagpapakita ng diwa ng pamilya. Ibinaba niya ang boses na parang may ibinubulong. Sinabi sa akin ni Isabel na pinag-iisipan mo ang alok niya. Matalino. Napakatalino. Walang saysay na hayaan ng gobyerno na kunin ang kalahati ng lahat kapag wala ka na, di ba?
Tumango ako at hindi umimik. Tila tinanggap niya ang aking katahimikan bilang pagsang-ayon. Sumulpot si Cynthia sa tabi ko na may baso ng pulang alak. Ang kanyang ngiti ay napakalawak na mukhang masakit. Ramon, natutuwa ako na nalalampasan na natin ang lahat ng ilangan. Dapat magtulungan ang mga pamilya. Inilagay niya ang baso sa aking kamay na may tingin ng tagumpay na hindi niya itinago. Para sa mga bagong simula. Itinaas ko ang baso at nagpanggap na uminom. Habang lumilipas ang hapon, ang kumpiyansa ni Isabel ay lumago na parang damo sa matabang lupa. Hindi na siya humihingi ng pahintulot, nagsimula na siyang gumawa ng mga anunsyo. Kapag in-update natin ang titulo, dapat nating ipatingin sa abogado natin ang buong estate plan, sabi niya kay Marco na naririnig ko. Malamang luma na ang setup ni tatay. Pinag-usapan niya ang mga ideya sa renovation para sa aking bahay. Aking bahay na parabang hindi ako nakaupo, 10 talampakan ang layo. Ang likod na beranda ay magiging magandang sunroom at masyadong maliit ang kusina. Kapag mas malapit na tayong lahat, kakailanganin natin ng mas malaking espasyo para sa mga bisita. Nakita ko ang pagtigas ng panga ni Marco sa tuwing nagsasalita siya. Hinigpitan niya ang hawak sa kanyang lata ng soda na halos mayupi ito pero wala siyang sinabi. Ang kanyang katahimikan ay maaaring pagsang-ayon. O maaaring iba. Naisip ko ang kanyang teleponong nakataob sa workbench, ang maliit na pulang ilaw na kumikislap. Ginampanan ko ang aking papel ng perpekto. Tinanong ko si Eduardo tungkol sa kanyang mga negosyo, tumatango habang nagkukuwento siya ng mga detalyadong istorya ng mga deal at mga investor. Pero napansin ko kung paano siya tuloy-tuloy uminom, desperado, tulad ng mga taong sinusubukang lunurin ang isang bagay. Sa kalagitnaan ng kanyang ikatlong beer, lumabas ang kanyang mga reklamo. Mga walang utang na loob na investor, bulong niya. Nagtayo ka ng isang bagay mula sa wala, tapos gusto nila ng garantiya. Walang nakakaintindi ng panganib ngayon. Nagpaalam si Cynthia para tumawag, pumasok sa loob na ang telepono ay nakadikit sa kanyang tainga. Mula sa bintana, pinanood ko siyang paikot-ikot sa kusina, ang mukha niya'y namumutla sa bawat minutong lumilipas. Nang bumalik siya, buo pa rin ang kanyang ngiti, pero nanginginig ang kanyang mga kamay. Nagsalin siya ng isang malaking baso ng alak at tinungga ang kalahati nito. Si Isabel naman ay panay ang tingin sa kanyang telepono. Hindi para sa mga mensahe, kundi para sa iba pa. Ang kanyang banking app na pagtanto ko habang pinapanood ang pamilyar na galaw ng kanyang daliri. Sa tuwing titingnan niya ang screen, ang kanyang ngiti ay saglit na nawawala bago niya ito ibalik. Ang pagpapanggap ng kasaganaan ay nabibitak na. Ang mga taong ito ay nalulunod. Ang karatulan ng foreclosure. Ang bagsak na negosyo ni Eduardo. Ang mga desperadong tawag at walang laman na bank account. Nagtatanghal sila ng isang dula na tinatawag na tagumpay para sa iisang manonood. Ako ang target. Ang solusyon sa lahat ng kanilang problema. Hinayaan ko silang maniwala na gumagana ang plano. Nang harangin ako ni Isabel malapit sa mesa ng dessert para ipilit ang tungkol sa titulo, hinimas ko ang aking baba at sinabing, baka tama ka tungkol sa estate planning. Hayaan mo akong pag-isipan ito ng ilang araw pa. Nagliwanag ang kanyang mga mata na parabang binigyan ko siya ng nanalong tiket sa loto. Sige lang, Tay, sabi niya, pinipisil ang aking braso. Gusto lang namin ang pinakamabuti para sa lahat. Habang nagmamaneho ako pauwi ng gabing iyon, inulit ko sa isip ang bawat interaksyon, inililista ang mga detalye tulad ng dati kong paglilista ng mga stress point sa mga disenyo ng tulay. Ang desperasyon ni Eduardo, ang takot ni Cynthia, ang halos hindi maitagong kasakiman ni Isabel, at si Marco, tahimik sa sulok, mahigpit ang panga, at ang mga mata ay nanonood sa lahat. Hinayaan ko silang ipagdiwang ang isang tagumpay na hindi pa nila nakukuha. Bawat ngiti na ibinigay ko sa kanila, ay isang lubid na sa kalaunan ay kanilang ipambibigti sa sarili. Hindi lang nila alam. 3 gabi pagkatapos ng barbecue, nakaupo ako sa sala at nagbabasa ng talambuhay ng isang bridge engineer na hinahangaan ko mula pa noong kolehiyo nang biglang tumanglaw ang mga headlight sa aking bintana. Lampas 11:00 na ng gabi, huli na para sa bisita, masyadong maaga para sa emergency. Ibinaba ko ang libro at lumapit sa bintana, ang kamay ko'y kusang dumampot sa baseball bat na nakatabi sa pinto. Ang kotse ni Marco ay nasa driveway, umaandar pa rin ang makina, ang mga ilaw nito'y tumatagos sa dilim. Lumabas siya mag-isa, ang kanyang mga kilos ay bigla-bigla at nagmamadali. Dumiretso siya sa aking beranda, nang hindi man lang nilock ang sasakyan. Nang buksan ko ang pinto, halos hindi ko siya nakilala. Maputla ang kanyang mukha, mapula ang mga mata, at magulo ang buhok na parabang galing siya sa kama. Tay! Pumiyok ang kanyang boses. Kailangan nating mag-usap. Hindi dito. Sa lugar na hindi niya tayo maririnig. Hindi na ako nagtanong. Kinuha ko ang aking jacket at sumunod sa kanya sa kotse. 20 minuto kaming nagbiyahe sa katahimikan, papalayo sa bayan, at papasok sa madilim na kanayunan. Ang mga kamay ni Marco ay nakakapit sa manibela, nang napakahigpit na namuti na ang kanyang mga buko.
Bawat ilang segundo, sumusulyap siya sa rearview mirror, nagbabantay sa mga headlight na hindi naman dumating. Sa wakas, pumarada siya sa isang truck stop dinner na matagal ko nang hindi napupuntahan. Ang tipo ng lugar kung saan sunog ang kape at walang nagtatanong. Sa oras na iyon, 2 pang sasakyan lang ang nandoon. Mga trucker na kumakain bago magpatuloy sa kanilang mahabang biyahe. Pumili kami ng booth sa sulok, malayo sa mga bintana. Umorder si Marco ng kape, at sa panginginig ng kanyang mga kamay, natapon ang kalahati nito habang nilalagyan ng asukal. Hindi niya ito ininom. Niyakap lang niya ang tasa na para bang kailangan niya ng isang bagay na hahawakan. Tay, may kailangan kang maintindihan. Sa wakas ay tumingin siya sa akin, at may nakita ako sa kanyang mga mata, na hindi ko na nakita mula noong bata pa siya, kahinaan, hubad, at walang pagkukunwari. Hindi ako ang taong iniisip mo. At lalo namang hindi ako ang taong iniisip niya. Sabihin mo sa akin. Huminga siya ng malalim. Mula noong hapunan, mula noong gabing iyon sa La Ilustre, nire-record ko siya. Bawat usapan na kaya kong kunan mga tawag sa telepono, mga pagtatalo, mga plano niya, kasama ang kanyang mga magulang. Inilabas niya mula sa bulsa ng jacket ang isang maliit na USB drive, at inilagay ito sa mesa sa pagitan namin. Nandito lahat. Ilang buwan ng ebidensya. Tinitigan ko ang drive, sinusubukang iproseso ang sinasabi niya. Ilang buwan. Pero ang hapunan ay. Nagsimula ang pagre-record pagkatapos ng hapunan, pero ang mga hinala ko, mas matagal na. Bahagyang tumatag ang boses ni Marco, na para bang ang pag-amin ay nag-alis ng isang mabigat na pasanin. 6 na buwan na ang nakalipas, nakakita ako ng bank statement na itinago niya mga transfer sa isang account na hindi ko alam. Nang itrace ko, ang pera ay papunta sa mga magulang niya. Libo-libong piso, te. Ang mga ipon natin, unti-unting kinukuha. Akala niya, hindi ko mapapansin. Tumigas ang aking panga. Magpatuloy ka. Simula noon, nag-obserba na ako. Talagang nag-obserba. Nakahanap ako ng mga dokumento sa drawer, niya mga papel na may pirma ko na hindi ko naman pinirmahan, mga pahintulot para sa mga bagay na hindi ko sinang-ayunan. At pagkatapos, nahanap ko ang mga email. Huminto siya, lumunok ng husto. Nakikipag-ugnayan siya sa isang abogado. Hindi isang family lawyer, kundi isang espesyalista sa mga kaso ng guardianship. Pinag-uusapan nila ang mga opsyon para ipadeklara kang mentally incompetent. Ang mga salita ay parang suntok, kahit na binalaan na ako ni Attorney Cruz. Pero ang marinig ito mula kay Marco, ang makita ang kahihiyan at galit sa kanyang mga mata, ay ginawa itong mas totoo. Plano niyang ipadeklara kang incompetent, patuloy ni Marco. Ang hapunan, ang mga insulto, ang trato nila sa iyo, lahat ay para bumuo ng isang kuwento. Ang nalilitong matanda na hindi kayang pamahalaan ang sarili. Ang paranoid na ama na kailangang protektahan mula sa sarili. Kapag nakuha na nila ang guardianship, makokontrol na nila ang lahat. Ang bahay mo, mga account mo, ang buong buhay mo. At nire-record mo ang lahat ng ito. Bawat pagkakataon. Telepono sa bulsa ko habang hapunan. Tablet na nakatago sa kwarto sa mga tawag niya sa ina niya. Noong barbecue, may recorder akong tumatakbo sa buong oras. Bumaba ang kanyang boses. Kaya sinabi ko sa iyong mag-ingat ka sa paligid niya. Kailangan kong sumakay ka sa laro nang hindi mo alam kung bakit. Kung hinarap mo siya, kung nagpakita ka ng anumang senyales na alam natin ang plano, sinira na niya sana ang lahat bago pa ako makakalap ng sapat na ebidensya. Naisip ko ang barbecue. Si Marco sa sulok, tahimik habang si Isabel ay nagpaplano para sa aking ari-arian. Inakala kong ang katahimikan niya ay kahinaan, o mas masahol pa, pagsang-ayon. Pero nagre-record pala siya, nagdodokumento, bumubuo ng kaso. Alam kong inakala mong pinagtaksilan kita. Kumislap ang kanyang mga mata sa ilaw ng diner. Kailangan kong isipin din niya iyon. Kung naghinala siya kahit saglit na laban ako sa kanya, tinakpan na niya sana ang lahat ng bakas. Matalino siya, Tay. Matalino sa paraang mapanlin lang. Ang tanging paraan para mahuli siya ay hayaan siyang maniwala na nanalo na siya. Lumapit ang waitress para punuin muli ang aming kape. Walang sinuman sa amin ang gumalaw dito. Bakit hindi ka lumapit sa akin nang mas maaga? Tanong ko nang makaalis na siya. Dahil kailangan kong makasiguro. Muling pumiyok ang boses ni Marco. 7 taon akong kasal sa babaeng ito. Akala ko mahal ko siya. Akala ko mahal niya ako. Ang pag-alam sa katotohanan, hindi ito nangyari ng biglaan. Pira-piraso. Bawat piraso, mas masakit kaysa sa huli. Patuloy akong umaasa na mali ako, na mayroong paliwanag na magbibigay katuturan sa lahat. Umiling siya. Wala. Itinulak niya ang USB drive papunta sa akin. Nandyan lahat. Mga recording, bank statement, kopya ng mga peking dokumento, screenshot ng mga email niya sa abogado, lahat ng kailangan mo para pigilan siya. Huminto siya. Lahat ng kailangan natin para pigilan sila. Kinuha ko ang drive, ramdam ang bigat nito sa aking palad.
Napakaliit na bagay para maglaman ng napakalaking pinsala. Pasensya na at natagalan, Tay. Halos bulong na lang ang boses ni Marco, ang kanyang mga mata ay nanginilid sa luha. Kailangan kong makasiguro. Ngayon, sigurado na ako. Tiningnan ko ang aking anak. Talagang tiningnan siya sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Ang pagod sa kanyang mukha, ang takot at determinasyon sa kanyang mga mata. Ang panginginig pa rin ng kanyang mga kamay dahil sa bigat ng kanyang dinadala mag-isa. Ilang linggo akong naniwala na nawala ko na siya. Ipinagluksa ko ang batang naaalala ko, habang kinamumuhian, ang lalaking akala ko'y naging siya, nagkamali ako. Inabot ko ang aking kamay at hinawakan ang sa kanya. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa akin, na parang isang nalulunod na kumakapit sa isang salbabida. Hindi mo ako pinagtaksilan, sabi ko ng mahina. Lumaban ka sa tabi ko sa buong panahon. Hindi ko lang nakita. Nanatili kami sa diner hanggang halos 2:00 ng umaga, ang kape ay lumamig na, habang inilalatag ni Marco ang buong saklaw ng planong binuo ni Isabel. Sa bawat detalye, ang arkitektura ng kanyang panloloko ay nagiging mas malinaw at mas nakakatakot. Nagsimula ito mga 8 buwan na ang nakalipas, sabi ni Marco, ang boses niya ay mas matatag na. Lumapit siya sa akin na may isang tumpok ng papel, mga dokumento raw sa buwis, mga update sa estate planning, mga bagay na kailangan naming pirmahan para maprotektahan ang aming sarili sa pananalapi. Dahan-dahan siyang umiling. Nagtiwala ako sa kanya. Pumirma ako kung saan niya itinuro ng hindi binabasa ang maliliit na letra. Ano talaga ang mga iyon? Karamihan ay lehitimong mga papel, mga pain para maging komportable ako. Pero nakatago sa tumpok ay isang dokumentong nagbibigay sa kanya ng power of attorney sa iyo kung sakaling maideklara kang mentally unfit. Naglabas siya ng isang nakatuping papel mula sa kanyang jacket at inilatag ito sa mesa. Mayroon siyang peking bersyon ng pirma mo sa isang hiwalay na form, isang consent documente na di umano'y nagpapahintulot sa kanya na kumilos para sa iyo sa mga usaping medikal at pinansyal. Kapag isinama iyon sa guardianship petition na inihahanda niya, magkakaroon siya ng ganap na kontrol. Pinag-aralan ko ang dokumento, kinikilala ang maingat na legal na salita na idinisenyo para itago ang tunay na layunin nito. At ang hapunan, ang kahihiyan. Pagbuo ng ebidensya. Sa tuwing iniinsulto kanila, sa tuwing hindi ka lumalaban, nagiging bahagi ito ng kuwento. Nalilitong matanda, hindi kayang ipagtanggol ang sarili. Nagbabayad ng mga bill na hindi naiintindihan. Pumapayag sa mga bagay na labag sa kanyang interes. Tumigas ang panga ni Marco. Dinodokumento nila ang iyong paghina. Isang paghina na sila mismo ang gumagawa. Ang katumpakan nito ay nagpasama ng aking pakiramdam. Hindi ito simpleng kasakiman. Ito ay sistematikong paninila. Bawat piyesa ay maingat na inilagay, parang mga galaw sa isang laro ng chess na hindi ko alam na nilalaro ko pala. Pero heto ang hindi niya alam. Nagpatuloy si Marco, isang kislap ng kasiyahan ang sumilay sa kanyang pagod. Nirecord ko ang usapan kung saan pinilit niya akong pirmahan ang mga dokumentong iyon. Detalyado siya sa gusto niya, malinaw sa mga kahihinatnan kung tatanggi ako. Mga banta tungkol sa aming pagsasama, tungkol sa pagputol sa akin, mula sa suporta ng kanyang mga magulang. Huminto siya. Sa ilalim ng batas ng Pilipinas, anumang dokumentong pinirmahan sa ilalim ng pamimilit ay pwedeng ipawalang bisa. Ang sarili niyang mga salita ang patunay. Nasa tape mo siyang umaamin ng pamimilit, bawat salita, at mayroon pa. Isang anino ng ngiti ang dumaan sa kanyang mukha. Nang isumite ko ang mga dokumento ng power of attorney sa munisipyo, nagkamali ako. Aksidenteng ginamit ang maling form number, nakalimutang isama ang pirma ng isang saksi, nagkapalit ng mga numero sa filing fee, nagkibit-balikat siya. Mga pagkakamali sa burokrasya, ang tipo na nagpapawalang bisa sa mga dokumento hanggat hindi na itatama. Hindi niya alam. Akala niya, plansado na ang lahat. Ilang linggo na niyang sinasabi sa mga magulang niya na malapit na silang kumilos. Pero ang pundasyon ng plano nila ay bulok. Hindi lang niya alam. Sumandal ako sa booth, pinoproseso ang lahat. Hindi lang ebidensya ang kinakalap ni Marco. Aktibo niyang sinasabotahe ang plano ni Isabel mula sa loob, ginagampanan ang papel ng sunod-sunurang asawa habang sistematikong winawasak ang kanyang legal na balangkas. Ano ang gagawin natin ngayon? Tanong ko. Naging seryoso ang ekspresyon ni Marco. Iyon ang mahirap na bahagi. Hindi pa natin siya pwedeng ilantad. Lahat ng hawak ko ang mga recording, mga dokumento, ang patunay ng komunikasyon niya sa abogado, sapat na para ipagtanggol ka kung kikilos siya. Pero hindi sapat para tuluyan siyang sirain. Pwede niyang sabihing kinuha sa konteksto ang mga recording. Pwede niyang sabihing tapat na pagkakamali lang ang mga pekeng pirma. Ang isang magaling na abogado ay kayang lumikha ng sapat na pagdududa para ilayo siya sa seryosong problema, kaya kailangan natin ng higit pa. Kailangan nating gumawa siya ng isa pang hakbang. Isang bagay na hindi maikakaila, isang bagay na masasaksihan ng mga taong hindi pamilya, na walang interes sa resulta. Ipinatong ni Marco ang kanyang mga kamay sa mesa.
Nag-uusap kami ni Attorney Cruz. Inihahanda niya ang kontra-atake, pero ang tiempo ay kritikal. Kung masyado tayong maaga, makakatakas siya. Kung masyado tayong maghihintay, baka makahanap siya ng ibang paraan na hindi natin inaasahan. Nagulat ako sa pagbanggit kay Attorney Cruz. Nakikipag-ugnayan ka sa kanya. Mula noong nakaraang linggo. Ang sulat ni nanay, yung iniwan niya sa kanya, binanggit ako sa pangalan. Gusto niyang bigyan ako ng pagkakataong pumili ng tamang panig. Kumapal ang kanyang boses. Lumapit si Attorney Cruz pagkatapos mong bisitahin ang opisina niya. Kailangan niyang malaman kung kaninong panig talaga ako. Si Elena. Kahit ngayon, 5 taon nang wala, ay nag-orkestra pa rin mula sa kabilang buhay, pinoprotektahan pa rin kaming dalawa. Ano ang papel ko? Tanong ko. Ang pinakamahirap. Tiningnan ako ni Marco sa mata. Kailangan mong ipagpatuloy ang pag-arte bilang nalilitong matanda. Payag, sunod-sunuran, unti-unting pumapayag sa kanilang atensyon. Kung maghinala sila kahit saglit na alam mo na ang lahat, lilipat ng diskarte si Isabel, maghahanap siya ng ibang paraan na hindi natin napaghandaan. Inabot niya ang aking braso. Alam kong nakakahiya. Alam kong labag ito sa pagkatao mo. Pero malapit na tayo, Tay. Kailangan lang nating gumawa siya ng isa pang hakbang. Naisip ko ang barbecue, ang desperadong pagyayabang ni Eduardo, ang mga gulat na tawag ni Cynthia, ang panay na pagtingin ni Isabel sa kanyang bank account. Nalulunod sila at naniniwala silang ako ang kanilang salbabida. Sa sandaling sunggaban nila ito talagang sunggaban sa paraang hindi maikakaila o maipaliwanag huli na sila. Gaano katagal? Mga linggo, siguro. Nagiging mainipin na siya. Pinipilit siya ng kanyang mga magulang. Ang foreclosure sa bahay nila ay tuloy na at kailangan nila ng pera, agad-agad. Malungkot ang ngiti ni Marco. Ang mga taong desperado ay nagkakamali. Kailangan lang nating maging handa kapag nagkamali na siya. Nagmaneho kami pabalik sa aking bahay, habang ang unang kulay abong liwanag ng bukang liwayway ay sumisilip sa abot tanaw. Inihatid ako ni Marco sa dulo ng aking driveway, ayaw niyang makita ang kanyang kotse roon sa ganoong oras. Tatawag ako, sabi niya sa bukas na bintana. Sa pamamagitan ni Attorney Cruz, hindi direkta. Isipin mo na lahat sa bahay namin ay sinusubaybayan. Tumango ako at pinanood siyang umalis, ang mga ilaw sa likod ng kotse niya ay nawawala sa ulap ng umaga. Isang pirma lang sana ay nanakaw na ang lahat ang aking tahanan, aking mga ipon, aking kalayaan. Pero ang taong pinagkakatiwalaan ni Isabel ay winawasak pala ang kanyang plano mula sa loob. Ngayon, kailangan lang naming hintayin siyang gumawa ng isa pang hakbang papasok sa bitag na siya mismo ang naghanda para sa akin. 2 linggo ang lumipas sa maingat na katahimikan. Ginampanan ko ang aking papel. Ang payag na matanda, ang sunod-sunurang ama, na unti-unting nagiging malapit sa kanyang pamilya. Ngunit sa likod ng pag-arte, naghahanda ako. 2 beses pa kaming nagkita ni Attorney Cruz, pinipino ang legal na kontra-atake. Binibigyan ako ni Marco ng mga update sa pamamagitan ng mga naka-encrypt na mensahe, bawat isa'y nagpinta ng mas malinaw na larawan ng lumalaking pagkainip ni Isabel. Nauubusan na ng oras ang mga Reyes. Ang kanilang foreclosure ay bumibilis. Kailangan nila ang pera ko, at kailangan nila ito ngayon. Panahon na para pilitin sila. Isang Martes ng umaga, nagpunta ako sa bangko, at isinara ang joint account namin ni Marco, na 6 na taon nang bukas. Binuksan ang account na iyon bilang emergency fund, para may makuha si Marco agad kung may mangyari sa akin. Sa paglipas ng panahon, naging iba ito, isang daluyan na ginamit ni Isabel para maglipat ng pondo sa kanyang mga magulang nang hindi nag-iiwan ng malinaw na bakas. Ang balanse ay higit sa 600,000 piso. Inilipat ko ang bawat sentimo sa isang bagong account sa ibang bangko, isa kung saan pangalan ko lang ang nakalagay. Nang hapong iyon, tinawagan ko ang aking insurance company at kinansela ang automatikong pagbabayad para sa insurance ng kotse ni Marco. 3 taon ko na itong sinasagot pansamantala, mula nang kumbinsihin ni Isabel si Marco na mas makakatipid sila kung pagsasamahin ang gastos. Isa pang maliit na butas sa dam na sa wakas ay nagpasya akong takpan. Ang huling galaw ay ang pinakaplanado. Hinintay ko ang tawag ni Isabel ng gabing iyon, na may karaniwang tamis, nagtatanong kung napag-isipan ko na ang alok niya sa property. Balak ko sanang kausapin ka tungkol diyan, sabi ko, pinananatiling banayad ang boses. Napagdesisyonan kong dapat siguro akong kumonsulta sa sarili kong abogado bago gumawa ng anumang pagbabago sa estate para lang masigurong tama ang lahat. Ang katahimikan sa kabilang linya ay tumagal ng 3 segundo. Nang magsalita siyang muli, may bagong talas sa ilalim ng kanyang matamis na boses. Siyempre, Tay. Napakaselan mo naman. Mayroon ka na bang naiisip o gusto mong ako ang magrekomenda? Maghahanap ako, sabi ko. Hindi dapat minamadali ang mga bagay na ito. Ibinaba ko ang telepono bago pa siya makasagot. Ang reaksyon ay agaran at malinaw. Sa loob ng 48 oras, ang telepono ko ay naging isang larangan ng digmaan.
6 beses tumawag si Isabel sa unang araw, ang kanyang mga mensahe ay tumitindi mula sa masayang pangangamusta hanggang sa manipis na pag-aalala sa aking estado ng pag-iisip. Sa ikalawang araw, ang tono niya'y nagbago mula sa matamis patungo sa desperado. Ang kanyang mga voicemail ay lalong tumitinis. Tay, sa tingin ko, talaga dapat tayong mag-usap. Nag-aalala ako sa iyo. Masyado kang nag-iisa nitong mga nakaraang araw. Hindi iyan maganda. Tinawagan ako ni Eduardo ng direkta sa unang pagkakataon sa loob ng 7 taon naming magkakilala. Hindi maitago ng kanyang kayabangan ang panik sa ilalim. Ramon, narinig kong nag-aalinlangan ka sa estate planning. Huwag tayong magpadalos-dalos dito. Kailangang magtulungan ang pamilya sa mga panahong tulad nito. May kilala akong financial advisor na pwedeng magpaliwanag ng lahat para maintindihan mo kung ano talaga ang para sa kapakanan mo. Ang diskarte ni Cynthia ay mas banayad, ngunit parehong halata. Nagpadala siya sa akin ng email, ang unang direktang komunikasyon niya sa akin, na may subject na, iniisip ka. Ang mensahe ay 3 talata ng passive-aggressive na pag-aalala, puno ng mga pariralang tulad ng katapatan sa pamilya at kahalagahan ng tiwala, at sana'y hindi ka nakikinig sa mga taong walang mabuting intensyon para sa iyo. Nilagdaan niya ito ng may pagmamahal at pag-aalala, Cynthia. Kinumpirma ng mga ulat ni Marco ang aking hinala. Nasa full crisis mode na si Isabel. Galit siyang tumawag sa 3 magkakaibang bangko, sinusubukang humanap ng ibang mapagkukunan ng credit. 2 beses niyang kinontak ang guardianship lawyer sa isang araw, pinipilit na pabilisin ang kanilang timeline. Nakarating pa siya sa isang real estate agent para kumuha ng emergency assessment ng halaga ng aking ari-arian. Takot na siya, sabi ni Marco, sa isang maikling tawag mula sa kanyang kotse sa parking lot ng isang grocery. Patuloy siyang ginigipit ng mga magulang niya. Dumating na ang foreclosure notice noong nakaraang linggo. Mayroon silang 60 araw para makahanap ng pera o mawawala sa kanila ang bahay. Nauubusan na siya ng opsyon. Mabuti, sabi ko. Ang mga taong desperado ay nagkakamali. Malapit na siyang kumilos, Tay. Maging handa ka. Ang hakbang ay dumating eksaktong 1 linggo pagkatapos, inihatid sa pamamagitan ng certified mail. Tumayo ako sa aking kusina at binasa ang sulat ng 3 beses. Tinitiyak na naiintindihan ko ang bawat salita. Galing ito sa isang law firm na hindi ko kilala, Henderson and Associates, mga dalubhasa sa elder law at guardianship proceedings. Inimpormahan ako ng sulat na isang petisyon ang isinampa sa korte na humihingi ng protective guardianship sa aking pagkatao at ari-arian. Ang petitioner ay si Isabel Reyes Santos, na kumikilos daw dahil sa pag-aalala sa kapakanan ni Ramon Allen Santos. Ang mga batayang binanggit ay komprehensibo at mapanira. Paghina ng pag-iisip na pinatutunayan ng mga pabago-bagong desisyon sa pananalapi, pagtaas ng pag-iisa mula sa pamilya, paranoid na pag-uugali, kabilang ang biglaang pagsasara ng mga account, at kawalan ng kakayahang pamahalaan ang personal na gawain tulad ng ipinapakita ng pagkabigong mapanatili ang insurance coverage. Hinihiling ng petisyon na magtalaga ang korte ng isang tagapangalaga para pangasiwaan ang lahat ng aking desisyon sa pananalapi at medikal. Isang pagdinig ang nakatakda 3 linggo mula ngayon. Ibinaba ko ang sulat at tumingin sa bintana, sa lupang pinagtayuan namin ni Elena ng aming buhay. Ang hardin na kanyang itinanim. Ang pagawaan kung saan ko tinuruan si Marco na gumawa ng mga bahay ng ibon. Ang beranda kung saan kami nanood ng libu-libong paglubog ng araw. Lahat ng pinaghirapan ko. Lahat ng minahal ko, nabawasan sa mga legal na salitang idinisenyo para kunin ang lahat. Nag-vibrate ang aking telepono. Isa pang voicemail mula kay Isabel, ang boses niya'y puno ng pekeng pag-aalala. Tay. Pakiusap tawagan mo ako. Kailangan nating pag-usapan kung ano ang pinakamabuti para sa'yo. Sinusubukan ko lang tumulong. Tinanggal ko ito nang hindi pinakikinggan ang natitira. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, hindi ako sumagot nang tumawag sila. Akala nila nawawalan ako ng kontrol, umiiwas, nag-iisa pinapatunayan ang kanilang kaso tungkol sa aking humihinang isip. Ang hindi nila alam, kababalik ko lang nito. Ang petisyon sa guardianship ang nagbago ng lahat. Ilang oras pagkatapos matanggap ito, nasa telepono na ako kay attorney David Cruz, binabasa sa kanya ang bawat salita. Nang matapos ako, tahimik siya ng matagal. Natupad na ang mga kondisyon, sabi niya sa wakas. Oras na. Pumunta ka sa aking opisina bukas ng umaga. May kailangan kang makita. Dumating ako ng 9:00 ng umaga, kinakabahan. Hinihintay ako ni attorney Cruz sa parehong leather na upuan, ngunit sa pagkakataong ito, ang selyadong sobre ay nakabukas na sa kanyang mesa. Sa tabi nito ay isang makapal na folder at isang maliit na USB drive. 5 taon ng mga lihim, sa wakas ay handa ng ibunyag. Maupo ka, Ramon. Ang boses niya ay banayad sa paraang nagpakaba sa akin. Magiging mahirap ito. Ibinigay niya sa akin ang isang sulat kamay na liham.
Ang papel ay malambot na sa edad, ang tinta ay bahagyang kumupas. Agad kong nakilala ang sulat kamay ni Elena, ang mga eleganteng kurba, ang maingat na espasyo, ang paraan ng kanyang laging pagdiin ng husto. Nanginginig ang aking mga kamay habang binubuklat ko ito. Pinakamamahal kong Mon, kung binabasa mo ito, dumating na sa wakas ang bagyong nakita kong parating. Pasensya na at hindi ko ito napigilan, pero kaya kitang ihanda. Kailangan kong ibaba ang sulat sandali. Kahit pagkatapos ng 5 taon, ang boses niya sa aking isipan ay napakalinaw na parang nakaupo siya sa tabi ko. Kilala kita, mahal ko. Nakikita mo ang pinakamabuti sa mga tao, kahit na ipinakita nila sa iyo ang pinakamasama. Isa iyon sa mga bagay na palagi kong minahal sa iyo, at isa sa mga bagay na pinakakinatatakutan ko habang pinapanood ko ang pagsasama ng ating anak. Napansin ko si Isabel sa sandaling makilala ko siya. Hindi dahil masama ang ugali niya. Maingat siyang hindi maging hayagang malupit. Pero nakita ko ang paraan ng pag-aaral niya sa iyo, inililista ang iyong mga ari-arian bago pa niya malaman ang iyong pangalan. Sa resepsyon ng kasal, habang ang lahat ay sumasayaw, pinanood ko siyang sinusuri ang ating mga dokumentong pinansyal sa laptop ni Marco. Akala niya walang nakapansin. Ako, nakapansin. Nagpatuloy ang sulat sa 2 pang pahina, bawat talata ay nagbubunyag ng isa pang obserbasyon na hindi ko napansin. Pinanood ni Elena si Cynthia na tinuturuan si Isabel sa mga pagtitipon ng pamilya. Ang matandang babae ay bumubulong ng mga tagubilin na sinisipsip ng kanyang anak na parang mga aralin. Napansin niya kung paano bumabait si Isabel sa akin tuwing pinag-uusapan ang pera at lumalamig tuwing nagbabanggit ako ng anumang personal. Dinokumento niya ang maliliit na insidente, isang usapang narinig, isang ekspresyong nahuli, isang pattern ng pag-uugali na nagpinta ng isang larawang masyado akong bulag para makita. 6 na buwan bago ako mamatay, kumuha ako ng isang pribadong investigador. Alam kong parang dramatiko, at marahil nga, pero kailangan kong malaman kung ang aking mga hinala ay may basehan o kung ang sakit lang ang nagiging sanhi ng aking pagiging paranoid. Ang nahanap niya ay kumumbinsi sa akin na hindi ako nag-imagine. Ang folder ay naglalaman ng kanyang buong ulat. Basahin mong mabuti. Ang ginawa sa iyo ng mga Reyes, ginawa na nila dati. Ipinatong ni Attorney Cruz ang folder sa mesa. Makapal ito, hindi bababa sa 50 pahina ng mga ulat, litrato, at opisyal na dokumento. Ang unang pahina ay may header mula sa Western Investigations, isang firm sa Maynila. Ang subject, Background Investigation, Pamilya Reyes. Nagbasa ako ng halos 1 oras nang walang imik. Tahimik na nakaupo si Attorney Cruz, 2 beses akong pinunuan ng kape. Ang ulat ay nagpinta ng isang nakakakilabot na larawan. Bago lumipat sa Quezon City, ang mga Reyes ay nanirahan sa Cebu sa loob ng 8 taon. Doon, nakipagkaibigan si Cynthia Reyes sa isang matandang babae na nagngangalang Helen Ramos, isang biyuda na may malaking ari-arian. Ang anak ni Helen, si Roberto, ay nagpakasal sa isang babaeng nagngangalang Patricia 6 na taon bago mamatay si Helen. Pamangkin ni Cynthia si Patricia. Ang pattern ay eksakto sa nararanasan ko ngayon, pagpapalapit, paghihiwalay sa biktima mula sa iba, unti-unting kontrol sa pananalapi na nagkukunwaring tulong. At nang magsimulang tumanggi si Helen Ramos, isang guardianship petition na nagbabanggit ng paghina ng pag-iisip at pabago-bagong pag-uugali. Ipinasa ni Helen ang kanyang mga karapatan sa ari-arian 8 buwan bago siya namatay. Ang sanhi ng kamatayan ay nakalista bilang natural causes, hindi nakataka-taka sa isang babaeng may edad na 83, pero nakahanap ang investigador ng mga irregularidad. Mga kapitbahay na nagsabing si Helen ay ganap na matino sa kanyang mga huling buwan. Isang doktor na sumuri sa kanya 2 linggo bago ang pagdinig at walang nakitang senyales ng demensya. Isang huling habilin na binago ng 3 beses sa taon bago siya namatay. Bawat rebisyon, mas pabor sa pamilya Reyes. Walang kasong isinampa. Walang investigasyon na binuksan. Ibinenta ng mga Reyes ang bahay ni Helen 6 na buwan pagkatapos ng kanyang kamatayan at lumipat sa Quezon City, kung saan nagsimula si Eduardo ng bagong negosyo at nagsimulang dumalo si Cynthia sa mga charity function kung saan nakilala ni Isabel ang aking anak 2 taon pagkatapos. Ang ulat ng investigador ay may huling tala, batay sa mga nakalap na ebidensya. Ito ang aking propesyonal na opinyon na ang pamilya Reyes ay kumikilos bilang isang koordinadong unit na nagtatarget ng mga matatandang individual na may malalaking ari-arian. Ang kanilang mga pamamaraan ay sopistikado at idinisenyo para iwasan ang legal na pagsisiyasat. Inirerekomenda ko ang matinding pag-iingat sa anumang transaksyong pinansyal sa pamilyang ito. Alam ni Elena, 5 taon na ang nakalipas. Habang siya ay namamatay, nakita niya kung ano ang darating at nagtayo ng isang depensa na hindi ko alam na umiiral. Nagkalap siya ng ebidensya, kumuha ng mga propesyonal, lumikha ng mga legal na istruktura para protektahan ako, lahat habang nilalabanan ang isang sakit na alam niyang matatalo siya.
Bumaling ako sa huling pahina ng kanyang sulat, ang sulat kamay ay mas nanginginig dito, na parabang isinulat niya ito sa isa sa kanyang mahihirap na araw. Tutulungan ka ni Attorney Cruz na labanan ito. Ang trust na ginawa ko ay may mga probisyon na hindi nila kayang iwasan. Pero kailangan kong ipangako mo sa akin ang isang bagay. Protektahan mo ang iyong sarili, mahal ko. Ngunit tandaan, mabuting bata si Marco noon. Kung mayroon pang daan pabalik para sa kanya, iwanan mong bukas ang pinto. Tinitigan ko ang mga salitang iyon hanggang sa malabo. Kahit na hinaharap ang sariling kamatayan, kahit na alam kung ano talaga si Isabel. Inisip ni Elena ang pagtubos. Hindi para sa mga Reyes, masyado niya silang nakita ng malinaw. Kundi para kay Marco. Para sa anak na minahal niya, mula pa bago ito makalakad. Plinano niya ang pagtubos nito, bago pa maniwala ang sinuman na kailangan niya ito. 3 araw kong pinag-aralan ang bawat pahina ng ulat ng investigador hanggang sa maisaulo ko ang mga detalye. Pagkatapos, tinawagan ko si Isabel at hiniling na mag-ayos ng isang pulong ng pamilya sa aking bahay. Pinanatili kong hindi sigurado ang aking boses, nag-aalinlangan ang nalilitong matanda na inaasahan nilang ako. Pinag-iisipan ko ang lahat, sabi ko. Ang petisyon, ang mga usapan sa ari-arian. Sa tingin ko, dapat tayong lahat na maupo at pag-usapan ang aking mga alalahanin. Agad siyang pumayag, ang kanyang tono ay masigla at puno ng tagumpay. Akala niya, susuko na ako. Dumating sila noong Sabado ng hapon, sakay ng 2 kotse, na parang isang convoy. Si Isabel ang unang bumaba, nakasuot ng blosang kulay cream at perlas, ang larawan ng isang nag-aalalang kapamilya. Sumunod si Eduardo, inaayos ang kanyang jacket, na may pagmamalaki ng isang taong hindi kailanman seryosong hinamon. Si Cynthia ang huling lumabas, ang kanyang mga mata ay sinusuri ang aking ari-arian, na parang isang taong nagkakalkula ng square footage. Dumating si Marco ng hiwalay, pumarada sa dulo ng driveway. Nakayuko ang kanyang mga balikat, ang kanyang ekspresyon ay talunan ang takot sa asawang pinaniwalaan kong siya sa loob ng mahabang panahon. Nahuli niya ang aking tingin sandali, habang naglalakad siya papunta sa bahay. Isang bahagyang tango. Magsisimula na ang palabas. Inayos ko ang mga upuan sa sala, sa isang kalahating bilog, inilagay ang aking sarili malapit sa fireplace na nakatalikod sa litrato ni Elena. Ang ulat ng investigador ay nasa isang folder sa tabi ko, nakatago sa ilalim ng isang magazine. Salamat sa inyong pagdating, sabi ko nang makaupo na ang lahat. Alam kong naging tensyonado ang mga bagay-bagay kamakailan. Naisip kong makakatulong kung lilinawin natin ang lahat. Siyempre, Tay. Yumuko si Isabel na may peking init. Pamilya tayo. Dapat nating mapag-usapan ang anumang bagay. Pinahahalagahan ko iyan. Huminto ako, hinayaan ang katahimikan na bumanat. Eduardo, matagal ko nang gustong itanong, kumusta ang negosyo? Nabanggit mo ang ilang mga kapanapanabik na development sa barbecue. Nagtuwid ng upo si Eduardo, bahagyang umumbok ang dibdib. Napakabuti. Napakabuti. Ilang deal ang nasa pipeline. Alam mo naman. Laging may niluluto. Nakakatawa. Narinig kong nagsampa ng bangkarota ang kumpanya mo, 2 taon na ang nakalipas. Chapter 7. Kumpletong liquidation. Nawala ang kulay sa kanyang mukha nang napakabilis na akala ko ay hihimatayin siya. Dumapo ang kamay ni Cynthia sa kanyang braso. Ang mga kuko nito'y bumaon. Saan? Saan mo narinig iyan? Public records iyan, Eduardo. Kahit sino pwedeng tingnan. Bumaling ako kay Cynthia bago pa sila makabawi. Tungkol sa mga talaan, Cynthia, hindi mo ba nabanggit minsan ang isang ari-arian sa Cebu, noong nanirahan ka doon? Nanigas ang kanyang ngiti. Hindi ko matandaan. Isang bahay sa Saguaro Drive. Pag-aari ng isang babaeng nagngangalang Helen Ramos. Pamilyar ba? Nanlamig ang silid. Pinanood ko ang mga Reyes na nagpalitan ng tingin mabilis, gulat ang tahimik na komunikasyon ng mga taong ang mga lihim ay nabubunyag. Hindi ko sigurado kung ano ang iyong ipinahihiwatig. Maingat na sinabi ni Cynthia, ang kanyang boses ay pilit. Walang ipinahihiwatig, nagtatanong lang. Inilipat ko ang aking atensyon kay Isabel, na naging napakatahimik. Habang nagkakamustahan tayo, paalalahanan mo ako, ano ang trabaho mo, bago mo makilala si Marco? Sa healthcare, di ba? Ang composure ni Isabel ay kahanga-hanga, pero natutunan ko nang basahin siya. Ang bahagyang pagtigas sa paligid ng kanyang mga mata, ang halos hindi mapansing paghinto bago siya magsalita. Nagtrabaho ako sa isang senior care facility. Administrative work. Interesante. Marami ka sigurong natutunan kung paano gumagana ang sistema. Mga guardianship proceedings, power of attorney, mga ganoong bagay. Tay, tumalas ang kanyang boses. Tungkol saan ito? Kung mayroon kang mga alalahanin, dapat nating pag-usapan ito ng hayagan. Itong uri ng paranoid na pagtatanong, itinuro niya ang kanyang mga magulang, ito mismo ang ikinababahala namin. Ang mga pabago-bagong akusasyong ito, ang pagdududa sa mga taong nagmamahal sa iyo.
Pinalambot niya ang kanyang tono. Nang may ensayadong kadalian. Okay lang na aminin na kailangan mo ng tulong. Kaya kami nagsampa ng petisyon. Gusto ka lang naming protektahan. Inabot ko ang folder sa tabi ko at inilabas ang ulat ng investigador. Inilagay ko ito sa coffee table, sa pagitan namin. Ang cover page ay malinaw na nakikita, Background Investigation, Pamilya Reyes. Tungkol sa proteksyon, sabi ko ng mahina. Gusto kong pag-usapan si Helen Ramos. Namuti ang mukha ni Cynthia. Hinawakan ni Eduardo ang kanyang dibdib, ang paghinga niya'y biglang bumabaw, pero ang reaksyon ni Isabel ang nagsabi sa akin ng lahat. Ang kanyang maskara ay hindi lang nadulas, ito ay nabasag. Sa isang hindi nababantayang sandali, nakita ko ang maninila sa ilalim ng kanyang pagkukunwari. Saan mo nakuha iyan? Halos bulong ang kanyang boses. Ibinigay ito sa akin ng asawa ko. 5 taon na ang nakalipas. Tiningnan ko siya sa mata, nang hindi kumukurap. Nakita niya kung ano ka mula pa sa simula, Isabel. Kumuha siya ng investigador. Dinokumento niya ang lahat. Ang kaso sa Cebu. Ang pattern, lahat. Gusto ka lang niyang bigyan ng panahon para magbago. Huminto ako. Hindi ka nagbago. Ang katahimikan na sumunod ay ganap. Naging kulay abo si Eduardo. Ang kamay niya'y nakadikit pa rin sa dibdib. Tinitigan ni Cynthia ang ulat na parang isang ahas sa aking coffee table. Si Marco ay nakaupo ng hindi gumagalaw, ang kanyang pag-arte ay nakalimutan, pinapanood ang kanyang asawa na may ekspresyong hindi ko mabasa. At si Isabel tumingin si Isabel sa akin na may mga matang hindi ko pa nakita dati. Wala na ang tamis. Wala na ang pagkalkula. Ang natira ay isang bagay na malamig, nakakulong, at napakamapanganib. Hindi mo alam ang iyong ginagawa, sabi niya sa wakas, ang kanyang boses ay walang emosyon. Wala kang ideya kung ano ang iyong sinimulan. Alam na alam ko ang aking ginagawa, sagot ko. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, natahimik ang silid. Sa unang pagkakataon, walang masabi si Isabel. Pero ang tingin sa kanyang mga mata ay nagsabi sa akin na hindi pa ito tapos. Ang mga hayop na nakakulong ang pinakamapanganib. Nananatili pa rin kumikislap ang tensyon sa silid ng tumunog ang doorbell. Inaasahan ko na ito. Pumasok si attorney David Cruz na may dalang leather briefcase. Ang kanyang presensya ay naglalabas ng mahinahong autoridad ng isang taong gumugol ng mga dekada sa pag-navigate sa mga korte at mga komprontasyon. Tumango siya sa akin, pagkatapos ay sinuri ang mga Reyes na may walang kinikilingang pagsusuri ng isang taong sumusuri ng ebidensya. Paumanhin sa abala, sabi niya, bagaman ang kanyang tono, ay hindi nagpapahiwatig ng anumang paumanhin. Hiniling sa akin ni Ramon na sumali sa usapang ito. Dahil sa mga legal na usapin, naisip kong nararapat na dumalo. Nanliit ang mga mata ni Isabel. At sino ka naman? Attorney David Cruz. Ako ang trustee ng estate ni Elena Santos at legal counsel ni Ramon. Inilagay niya ang kanyang briefcase sa coffee table at binuksan ito. Naiintindihan ko na mayroong kalituhan tungkol sa mga pinansyal na kaayusan ng pamilya. Narito ako para linawin. Nahanap ni Eduardo ang kanyang boses, bagaman lumabas itong mas mahina kaysa sa kanyang karaniwang kayabangan. Sandali lang. Ito ay isang pribadong usapin ng pamilya. Hindi natin kailangan ng mga abogado para gawing palaban ito. Natatakot akong ang guardianship petition na isinampa ng iyong anak na babae ay ginawa na itong palaban, G. Reyes. Naglabas si Attorney Cruz ng isang makapal na dokumento na nakabigkis sa asul na legal na takip, na siyang dahilan kung bakit ako narito. Nanatili siyang nakatayo, inilagay ang kanyang sarili kung saan makikita siya ng lahat ng malinaw. Bago siya namatay, gumawa si Elena Santos ng isang living trust na may ilang hindi pangkaraniwang mga probisyon. Hiniling niya sa akin na panatilihing kumpidensyal ang mga detalyeng ito, maliban kung may mga partikular na pangyayari na lumitaw. Huminto siya. Ang mga pangyayaring iyon ay natugunan na ngayon. Yumuko si Cynthia. Anong mga pangyayari? Ano ang pinagsasabi mo? Ang trust ay naglalaman ng tinatawag na protection clause. Dinisenyo ito para mag-activate kung si Ramon ay kailanman sumailalim sa pang-aabuso sa matatanda pinansyal, emosyonal o legal. Ang boses ni Attorney Cruz ay sinusukat, halos klinikal. Ang pagsasampa ng isang guardianship petition, batay sa mga gawa-gawang paratang ng paghina ng pag-iisip, ay kwalipikado bilang legal na pang-aabuso sa ilalim ng mga terminong tinukoy ni Elena. Kumislap ang kumpiyansang mukha ni Isabel. Ang petisyong iyon ay isinampa dahil sa tunay na pag-aalala. Ang sugnay ay na-trigger na, John Santos. Simula sa petsa ng pagsasampa ng petisyon, lahat ng ari-arian na sakop ng trust ay frozen habang naghihintay ng buong pagsusuri ko bilang trustee. Kasama diyan ang bahay, lahat ng bank account, investment portfolio, at anumang ari-arian na pag-aari ni Ramon. Hinayaan ni Attorney Cruz na pumasok iyon bago magpatuloy. Walang mga paglilipat, walang mga benta, walang mga pagbabago ng anumang uri ang maaaring mangyari nang walang aking tahasang nakasulat na pag-apruba. Ang mukha ni Eduardo ay naging mula kulay abo hanggang halos berde.
Hindi mo pwedeng gawin iyan. Iyan ay hindi legal. Tinitiyak ko sa iyo, ito ay ganap na legal. Nakipagtulungan si Elena sa tatlong magkakaibang abogado para tiyakin na ang mga probisyong ito ay mananatiling matatag sa ilalim ng anumang hamon. Naglabas si Attorney Cruz ng isa pang dokumento. Ngunit hindi iyon ang pinakamahalagang aspeto ng trust. Humarap siya ng direkta kay Isabel. Kung ang protection clause ay ganap na mag-activate na nangangailangan ng aking determinasyon na ang pang-aabuso ay sinadya at sistematiko iniuutos ng trust na lahat ng ari-arian ay ilipat sa isang charitable foundation. Ang Elena Santos Memorial Foundation, para maging tiyak. Popondohan nito ang legal na tulong para sa mga matatandang biktima ng pagsasamantala sa pananalapi. Ang implikasyon ay nanatili sa hangin na parang usok. Si Cynthia ang unang nakaintindi. Ibig mong sabihin, walang mamanahin si Marco. Tama. Kung matukoy ko na si Ramon ay naging biktima ng koordinadong pang-aabuso sa matatanda, bawat ari-arian sa trust ay mapupunta sa foundation. Walang matatanggap sina Marco at Isabel. Tumayo si Isabel. Kabaliwan ito. Namamatay na si Elena nang isulat niya ito. Umiinom siya ng gamot. Hindi siya nag-iisip ng malinaw. Itatapon ito ng anumang korte bilang produkto ng isang nalilitong isip. Bahagyang ngumiti si Attorney Cruz. Inasahan ni Elena ang argumentong iyan. Ang trust ay may kasamang video testimony na narecord sa harap ng mga saksi, kasama ang isang komprehensibong pagsusuri sa pag-iisip na isinagawa ng isang independenteng psychiatrist 2 linggo bago siya pumanaw. Ayon sa lahat ng propesyonal na pagtatasa, siya ay ganap na matino. Huminto siya. Nakita lang niya ang mga bagay na tinanggihang makita ng iba. Gayunpaman, patuloy ni Attorney Cruz, hindi walang awa si Elena. Ang trust ay may kasamang redemption provision partikular para kay Marco. Biglang nag-angat ng tingin ang aking anak, ang kanyang pagganap bilang talunang asawa ay nakalimutan. May 90 araw si Marco mula sa triggering event para magbigay ng ebidensya na hindi siya kasabwat sa anumang pakana laban sa kanyang ama. Kung siya ay ganap na makikipagtulungan sa anumang investigasyon at ipapakita na aktibo siyang nagtrabaho para protektahan si Ramon sa halip na saktan siya, ang mga parusang probisyon ng trust ay maaaring suspindihin sa pag-a-apply sa kanya. Bumaling si Attorney Cruz kay Marco. Naniwala sa iyo ang iyong ina. Gusto niyang bigyan ka ng daan pabalik kung pipiliin mong kunin ito. Muling natahimik ang silid. Nakatayo si Isabel na hindi gumagalaw, ang mga kalkulasyon ay kitang-kitang tumatakbo sa likod ng kanyang mga mata. Pagkatapos, dahan-dahan, nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak. Ang kanyang labi ay nanginig. Ang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi ako makapaniwala dito, bulong niya, ang kanyang boses ay pumipiyok. Hindi ako makapaniwala na ginagawa ninyo ito sa akin. Sinusubukan ko lang tumulong. Nahihirapan si Ramon. Kahit sino ay makakakita niyan. Gusto ko lang tiyakin na inaalagaan siya. Humarap siya sa akin, ang maskara ay tumutulo. Tay, mahal kita. Alam kong nagkaroon tayo ng mga hindi pagkakaunawaan, ngunit lahat ng ginawa ko ay dahil sa pag-aalala. Si Elena. Nalilito siya sa huli. Ang cancer, ang gamot. Hindi mo ako pwedeng panagutin sa mga paranoid na pantasya ng isang namamatay na babae. Ito ay isang mahusay na pagganap. Kahit na alam ko ang lahat, isang bahagi sa akin ang naramdaman ang hatak ng kanyang tila katapatan. Nakita ko sina Eduardo at Cynthia na nanonood, umaasang makita kong gagana ang manipulasyon. Pagkatapos ay tumayo si Marco. Ang kilos ay mabagal, sinadya, nakakakuha ng atensyon ng hindi hinihiling. Inilabas niya, mula sa kanyang bulsa ng jacket ang kanyang telepono. Hindi na nanginginig ang kanyang mga kamay. Sa tingin ko kailangan marinig ng lahat ang isang bagay, sabi niya ng mahina. Pinindot niya ang play. Ang boses ni Isabel ang pumuno sa silid, garalgal sa speaker ng telepono, ngunit napakalinaw. Kapag nakuha na natin ang guardianship, tapos na. Ang bahay ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 20 milyon. Ibenta natin ito ng mabilis, hatiin sa 3. Kukunin ng mga magulang ko ang kanilang bahagi para bayaran ang foreclosure, kukunin natin ang atin. Bago pa malaman ng sinuman kung ano ang nangyari, ang matanda ay nasa isang home for the aged na, at tayo ay malayo na. Isang pangalawang boses, kay Cynthia. At kung lalaban siya? Hindi. Masyado siyang mapagmataas para aminin na nawawala na ang kanyang isip. At kahit nasubukan niya, sino ang maniniwala sa kanya? Ilang buwan na nating binubuo ang kasong ito. Pabago-bagong pag-uugali, pag-iisa, paranoid, na mga akusasyon. Makikita ng korte kung ano mismo ang gusto nating makita nila. Pinindot ni Marco ang stop. Ang katahimikan na sumunod ay ganap. Ang mukha ni Isabel ay gumuho sa mga yugto. Hindi paniniwala. Galit. Pagkatapos ay isang bagay na hindi ko pa nakita dati. Takot. Tiningnan niya si Marco na parabang nakikita niya ito sa unang pagkakataon. Nirecord mo ako. Tiningnan niya ito sa mata ng hindi kumukurap.
Natuto ako sa pinakamagaling. Natapos ang recording, ngunit ang alingaunggaw nito ay tila nakabitin sa silid na parang isang hatol. Sa isang sandali, walang gumalaw. Pagkatapos ay hinawakan ni Eduardo Carter ang kanyang dibdib at bumagsak patagilid sa aking sopa. Ang kanyang mukha ay nakangiwi sa sakit. Ang sumunod na oras ay kaguluhan. Sumigaw si Cynthia para may tumawag ng ambulansya. Si Isabel ay nakatayong hindi gumagalaw. Ang kanyang mukha na may bahid ng luha ay namumutla na ngayon sa tunay na takot sa halip na gawa-gawang emosyon. Tumawag si Marco sa 911 habang ginagabayan ko ang mga paramedic sa aking pinto sa harap. Isinakay nila si Eduardo sa isang stretcher, oxygen mask na nakadikit sa kanyang mukha, at isinugod siya sa ospital kasama si Cynthia na sumusunod sa kanyang kotse. Sinubukan ni Isabel na sumama sa kanya, ngunit pinigilan siya ni Marco sa pinto. Dapat kang manatili, sabi niya, ang kanyang boses ay walang emosyon. Kailangan nating pag-usapan kung ano ang susunod na mangyayari. Tinitigan niya siya na parang isang estranghero. Sa maraming paraan, siguro nga, nakaligtas si Eduardo. Tinawag ito ng mga doktor na isang matinding panic attack na pinalala ng hindi na-diagnose na sakit sa puso. Mga taon ng stress at pagtanggi na nagpakita sa isang krisis na hindi na niya kayang takasan. 3 araw siyang nanatili sa cardiac unit habang ang kanyang maingat na binuong mundo ay patuloy na gumuho sa kanyang paligid. Tinawagan ako ni Cynthia mula sa waiting room ng ospital sa ikalawang gabi. Nawala na sa kanyang boses ang karaniwang kinis, pinalitan ng isang bagay na hilaw at desperado. Ramon, pakiusap. Siguradong may magagawa tayo. Huminto siya at narinig ko ang pagod sa ilalim ng kanyang mga salita. Ang mga pamilya ay may mga hindi pagkakasundo. May mga nasasabi sa init ng ulo. Yung recording. Naglalabas lang ng sama ng loob si Isabel. Alam mo naman, hindi niya sinasadya ang lahat ng iyon. Pinindot ko ang record button sa aking telepono at hinayaan siyang magpatuloy. Maaaring ginabayan ko ang kanyang diskarte ng kaunti, inaamin ko iyon, ngunit hindi ito dapat umabot sa ganito. Kailangan lang namin ng tulong, Ramon. Ang foreclosure, ang pagbagsak ng negosyo, nalulunod kami. Hindi mo ba maintindihan iyon? Pumiyok ang kanyang boses. Paano kung kalimutan na lang natin ang lahat ng hindi magandang ito? Isang maliit na settlement para tulungan kaming makabangon, at iuurong namin ang petisyon, mawawala sa iyong buhay ng tuluyan. Lahat ay aalis. Walang korte, walang investigasyon, walang pampublikong iskandalo. Hinihiling mo sa akin na bayaran ka, sabi ko ng mahina. Hinihiling ko sa iyong magpakita ng awa para na lang kay Marco. Tinapos ko ang tawag at isave ang recording. Awa mismo ang hiniling sa akin ni Elena na ipakita, ngunit hindi para sa mga Reyes. Para sa aking anak. Ang pagbagsak ay nangyari ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Ang mga petisyon sa guardianship ay pampublikong talaan, at ang maliliit na komunidad ay may mahabang alaala. Sa loob ng ilang araw, ang komunidad ng mga abogado ay nagbubulungan tungkol sa kaso. Sinabi sa akin ni Attorney Cruz kalaunan na 3 magkakaibang abogado ang tumawag sa kanya na nagtatanong tungkol sa ulat ng investigador. Isa sa kanila ay may kliyente sa Cebu, isang babaeng nagngangalang Susan Ramos, manugang ni Helen, na ilang taon nang naghihinala na may mali sa mga huling buwan ng kanyang biyenan, ngunit hindi mapatunayan. Kinontak ni Susan Ramos ang Department of Social Welfare and Development. Tinawagan din niya ang isang detective sa Cebu na nag-imbestiga sa kaso ni Helen bago ito tahimik na isinara. Ang mga tawag ay humantong sa mas maraming tawag. Ang mga lumang file ay muling binuksan. Ang mga pattern na hindi nakikita ng mag-isa ay naging malinaw kapag pinagdugtong. Ang foreclosure ng mga Reyes ay nagpatuloy ng walang abala. Ilang buwan nang naging mapagpasensya ang bangko, ngunit may mga limitasyon ang pasensya. Ang subasta ay nakatakda sa katapusan ng buwan. Pinanood ni Eduardo mula sa kanyang kama sa ospital, habang ang kanyang asawa ay nagkukumahog na humanap ng mga solusyon na wala na. Ang mundo ni Isabel ay lumiit sa kanyang paligid na parang isang nagsasarang kamao. Nagsampa si Marco ng diborsyo 3 araw pagkatapos ng komprontasyon na binanggit ang pandaraya at pamimilit. Ang mga papeles ay brutal sa katumpakan nito. Tumulong si Attorney Cruz na ihanda ito, idinodokumento ang bawat peking pirma, bawat inilipat na dolyar, bawat na record na usapan. Kumuha si Isabel ng abogado, ngunit kahit siya ay tila kinikilala ang isang talo ng laban. Ang DSWD ay nagbukas ng isang formal na investigasyon sa pang-aabuso sa matatanda. Isang investigador ang nag-interview sa akin sa loob ng 2 oras, nagtatanong ng mga detalyadong tanong tungkol sa hapunan sa La Ilustre, ang panukala sa ari-arian, ang petisyon sa guardianship. Ipinakita ko sa kanya ang ebidensya na nakalap ni Marco, ang ulat ng investigador na kinomisyon ni Elena, ang recording ni Cynthia na nag-aalok ng settlement kapalit ng katahimikan. Nagsulat siya ng mga tala ng walang ekspresyon, ngunit nakita ko ang pagtigas sa paligid ng kanyang mga mata nang marinig niya ang boses ni Cynthia na umaamin na ginabayan niya ang diskarte ni Isabel.
Ang abogado na naghanda ng petisyon sa guardianship ni Isabel ay umalis sa kaso na binanggit ang mga bagong natuklasang conflicts of interest. Pagsasalin, natanto niyang ginamit siya ng kanyang kliyente bilang isang kasangkapan sa isang pakana ng pang-aabuso sa matatanda at ayaw niyang maging bahagi ng mga kahihinatnan. Ang huling pagbagsak ay dumating noong Martes ng hapon. Tinawagan ni Isabel si Marco. Nalaman ko ito kalaunan, nagmamakaawa sa kanya na makialam. Kailangan niya ng pera para sa kanyang legal na depensa. Kailangan niya ng isang taong magsalita para sa kanya. Kailangan niya ng tulong. Sinabi sa kanya ni Marco na tawagan ang kanyang mga magulang. Sinubukan niya. Ang telepono ni Cynthia ay dumiretso sa voicemail. Si Eduardo, na pinalabas mula sa ospital, ngunit nahaharap sa kanyang sariling legal na pagkakalantad mula sa investigasyon sa Cebu, ay tumigil na sa pagsagot ng mga tawag. Ang pamilya na kumilos bilang isang koordinadong unit ng paninila sa loob ng maraming taon, ay nabasag sa ilalim ng presyon. Bawat miyembro ay nagkukumahog na iligtas ang kanilang sarili. Pinanood ko ang lahat mula sa malayo, hindi pakiramdam na isang nagwagi, kundi isang saksi sa isang natural na sakuna. Sinubukan ng mga taong ito na nakawin ang lahat ng aking binuo. Minanipula nila ang aking anak, nilapastangan ang alaala ng aking asawa, at tinrato ako na parang isang balakid na dapat alisin. Sa bawat sukatan ng hustisya, karapat-dapat sila sa nangyayari sa kanila. Ngunit sa panonood ng pagkawasak ang kulay abong mukha ni Eduardo sa ambulansya, ang desperadong tawag ni Cynthia, si Isabel na nakatayong mag-isa sa aking sala, habang ang kanyang pagsasama at mga pakana, ay sabay na gumuho hindi ko maramdaman ang kasiyahang inaasahan kong maramdaman. Ilang taon silang nagtayo ng isang fasad ng tagumpay at pagiging kagalang-galang. 2 linggo lang ang kinailangan para gumuho ang lahat. Ngunit hindi ako nakaramdam ng tagumpay sa panonood sa kanilang pagbagsak. Nakaramdam ako ng pagod, at isang bagay na parang awa para sa mga taong maaaring naging sila. 1 linggo, pagkatapos ng komprontasyon, muling lumitaw ang kotse ni Marco sa aking driveway. Sa pagkakataong ito, kalagitnaan ng hapon, ang araw ng taglagas ay nagbibigay ng mahahabang anino sa bakuran. Hindi siya tumawag. Dumating lang siya tulad ng dati ng pamilya, bago naging komplikado ang lahat. Sinalubong ko siya sa pinto, at sa isang sandali, walang sinuman sa amin ang nagsalita. Mukha siyang kakaiba, hindi lang pagod, bagaman halatang pagod na pagod siya. May nagbago sa kanyang tindig. Tapos na ang pagganap. Ang lalaking nakatayo sa aking beranda ay simpleng anak ko, hinubaran ng pagkukunwari at hindi sigurado kung ano ang susunod. Hindi ako narito para pag-usapan ang diskarte, sabi niya ng mahina. Gusto ko lang. Kailangan kong mapunta sa isang lugar na parang tahanan. Tumabi ako at pinapasok siya. Napunta kami sa likod na beranda, nakaupo sa mga lumang kahoy na upuan na pinili ni Elena 20 taon na ang nakalipas. Dito kami ni Elena gumugol ng hindi mabilang, na mga gabi na nanonood ng paglubog ng araw sa likod ng mga bundok, nag-uusap tungkol sa wala at lahat. Pagkatapos niyang mamatay, ilang buwan kong iniiwasan ang beranda. Ang kawalan ng laman ng pangalawang upuan ay masyadong mabigat. Ngayon, si Marco ang nakaupo dito, at ang tama ng pakiramdam na iyon, ay parang isang maliit na biyaya. Sa loob ng mahabang panahon, nagbahagi kami ng katahimikan. Ang uri ng katahimikan na hindi kailangang punan, na umiiral sa pagitan ng mga taong magkasamang dumaan sa isang bagay at hindi nangangailangan ng mga salita para kilalanin ito. Isang lawin ng tamad na umiikot sa malayo, sumasakay sa mga thermals na hindi ko nakikita. Sa wakas, nagsalita si Marco. Patuloy kong sinusubukang alamin kung kailan ito nagsimula. Ang kanyang boses ay magaspang, na parabang ang mga salita ay kailangang makipaglaban para makalabas. Kailan ako tumigil sa pagiging sarili ko, at nagsimulang maging kung sino man ang kailangan niya, ngunit walang iisang sandali. Ito ay unti-unti. Napaka-unti-unti na hindi ko napansin hanggang sa hindi ko na makilala ang aking sarili. Naghintay ako, hinahayaan siyang hanapin ang kanyang sariling bilis. Sa simula, siya ang lahat ng akala kong gusto ko. Matalino, may tiwala sa sarili, ambisyosa. Mayroon siyang paraan para iparamdam sa akin na ako ang sentro ng kanyang mundo. Mapait siyang tumawa. Hindi ko napagtanto na sinusubukan lang niyang pamahalaan ako. Bago ko naintindihan kung ano ang nangyayari, naibigay ko na sa kanya ang lahat ng kontrol. Ang aking pananalapi, aking mga kaibigan, ang aking relasyon sa iyo, at kay nanay. Maingat niya akong inilayo, akala ko gumagawa ako ng sarili kong mga desisyon. Bakit hindi ka lumapit sa amin? Hiya. Ang salita ay lumabas na parang isang pag-amin. Nahihiya ako na hinayaan kong mangyari ito, na hindi ko nakita kung ano ang ginagawa niya, na masyado akong mahina para pigilan ito. Humarap siya sa akin, ang kanyang mga mata ay mapula, at patuloy kong iniisip na kaya kong ayusin ito mula sa loob. Na kung mas maiintindihan ko lang siya, mas mamahalin siya, mas magsisikap, mababago ko ang mga bagay, gagana ito. Umiling siya. Mali ako sa lahat ng iyon.
Naisip ko ang lahat ng mga senyales na hindi ko napansin, ang mga kinanselang pangingisda, ang mga hindi sinasagot na tawag, ang paraan ng tila pagliit ni Marco sa paglipas ng mga taon. Nagiging hindi nagaanong present, hindi nagaanong siya. Iniugnay ko ito sa stress sa trabaho, sa normal na paglayo na nangyayari sa pagitan ng mga magulang at matatandang anak. Hindi ko kailanman inisip na nalulunod siya. Nakita ito ng iyong ina, sabi ko, bago pa ang sinuman sa atin. Alam ko. Pumiyok ang kanyang boses. Marami akong iniisip tungkol doon, kung paano niya sinubukang balaan ako at hindi ako nakinig. Kung ano ang naramdaman niya habang pinapanood ang nangyayari at alam na hindi niya ito mapipigilan. Tumayo ako at pumasok sa loob, bumalik dala ang sulat ni Elena. Binasa ko ito ng napakaraming beses na ang papel ay lumambot na sa mga tupi. Ibinigay ko ito kay Marco at itinuro ang isang seksyon malapit sa gitna, ang bahagi na partikular niyang isinulat para sa kanya. Binasa niya ito ng malakas, ang kanyang boses ay halos bulong. Marco, anak, kung binabasa mo ito, nahanap mo ang iyong daan pabalik. Hindi ako kailanman nagduda na gagawin mo. Tandaan mo ang sinabi ko sa iyo noong ikaw ay 10. Ang katapangan ay hindi tungkol sa hindi pagkatakot. Ito ay tungkol sa paggawa ng tama kahit natakot ka. Natakot ka sa loob ng maraming taon, anak, ngunit hindi na ngayon. Iyon lang ang kailangan kong patunay na ang batang pinalaki ko ay nandoon pa rin. Tumigil sa pagbabasa si Marco. Nagsimulang manginig ang kanyang mga balikat. Ang tunog na nagmula sa kanya ay hindi eksaktong pag-iyak. Ito ay isang bagay na mas malalim, mas primal, ang paglabas ng mga taon ng pinipigilang kalungkutan at pagkakasala at takot. Idinikit niya ang sulat sa kanyang dibdib at umiyak sa paraang hindi niya ginawa mula noong araw na inilibing namin ang kanyang ina. Inilipat ko ang aking upuan ng mas malapit at ipinatong ang aking kamay sa kanyang balikat. Walang masabi. May mga sakit na nasasaksihan lamang, hindi inaayos. Nang sa wakas ay makabawi siya, lumubog na ang araw sa likod ng mga puno. Ang beranda ay naliligo sa malambot na lilang liwanag ng dapit hapon, ang hangin ay lumalamig sa aming paligid. Magpapatotoo ako, sabi niya, ang kanyang boses ay mas matatag na ngayon. Anuman ang kailangan ng mga investigador, anuman ang hinihiling ng mga korte, sasabihin ko sa kanila ang lahat. Alam kong gagawin mo. At nagsimula na akong magpatingin sa isang tao. Isang therapist. Isang taong dalubhasa sa nag-alinlangan siya, sa pagtulong sa mga taong nasa mapagkontrol na relasyon. Kailangan kong maintindihan kung paano ko hinayaan itong mangyari. Kailangan kong tiyakin na hindi na ito mangyayari muli. Tumango ako. Nangangailangan din iyan ng katapangan. Muli kaming naupo sa katahimikan, ngunit iba na ang pakiramdam ngayon. Mas magaan. Ang bigat ng mga lihim at pagganap ay nawala, nag-iwan ng isang bagay na marupok, ngunit totoo sa lugar nito. Ang muling pagtatayo ay hindi magiging agaran. Alam kong ang tiwala, kapag nasira, ay hindi agad-agad na naaayos. Magkakaroon ng mga awkward na usapan at mahihirap na sandali. Mga pagkakataon na ang alaala ng mga taong iyon ang mga hindi sinasagot na tawag, ang hapunan sa La Ilustre. Ang tingin sa kanyang mga mata nang itulak niya ang bill na iyon sa akin ay babangon at gagawing imposible ang pagpapatawad. Ngunit may naintindihan si Elena na nagsisimula ko palang maunawaan. Ang pag-iiwan ng bukas na pinto para sa pagtubos ay hindi nangangahulugang pagpapatawad sa sakit. Hindi ito nangangahulugang pagpapanggap na hindi nangyari ang pagtataksil. Ito ay nangangahulugang paniniwala na maaaring magbago ang mga tao kung pipiliin nila. At si Marco ay pumipili. Tay. Ang kanyang boses ay maliit sa papalapit na dilim. Sa tingin mo ba mapapatawad mo ako? Tiningnan ko ang aking anak. Talagang tiningnan siya at nakita ang batang dating gumagawa ng mga bahay ng ibon sa aking pagawaan na umupo sa tabi ng kama ng kanyang ina sa ospital na nagbabasa ng kanyang mga paboritong libro. Na kahit paano ay nakahanap ng katapangan para wasakin ang kanyang sariling buhay para iligtas ang sa akin. Napatawad na kita, sabi ko sa kanya. Pinatawad ka na ng iyong ina bago siya namatay. Ang tanging taong natitira para magpatawad ay ang iyong sarili. Dahan-dahan siyang tumango, sinisip-sip ang mga salita. Kakailanganin ng panahon, ngunit mayroon na kaming panahon ngayon. Ang mga sumunod na linggo ay nagdala ng isang ritmo na hindi ko naranasan sa loob ng maraming taon. Regular na dumadalaw si Marco, minsan para sa hapunan, minsan para lang umupo sa beranda at mag-usap. Muli naming kinikilala ang isa't isa, pinupunan ang mga puwang na inukit ng mga taon ng distansya at panlilinlang sa pagitan namin. Hindi ito laging komportable. Ang ilang mga usapan ay napupunta sa masakit na teritoryo at kailangang maingat na i-navigate. Ngunit patuloy kaming nagpapakita. At may halaga iyon. Isang gabi sa huling bahagi ng Oktubre, dumating si Marco na may isang bote ng alak at isang ekspresyon na hindi ko lubos na mabasa. Umupo kami sa aming karaniwang mga pwesto sa beranda. Ang hangin ng taglagas ay nagdadala ng mga unang pahiwatig ng papalapit na taglamig.
Nagsalin siya ng 2 baso at ibinigay ang isa sa akin, pagkatapos ay tinitigan ang sa kanya ng matagal bago magsalita. May kailangan akong sabihin sa'yo, sabi niya. Isang bagay na ginawa ko na hindi mo alam. Kumabog ang dibdib ko. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan namin, akala ko tapos na ang mga lihim. Ano iyon? Mga 1 buwan na ang nakalipas, bago ang komprontasyon, bago pa naging publiko ang lahat ng ito, nagpadala ako ng mga kopya ng lahat sa NBI. Tiningnan niya ako sa mata. Ang mga recording, ang mga dokumentong pinansyal, ang ulat ng investigador kay Helen Ramos, lahat, kinontak ko rin ang mga awtoridad sa Cebu, at ibinigay sa kanila ang mayroon ako sa kaso doon. Ibinaba ko ang aking baso ng alak. Hindi mo iyon nabanggit. Hindi ako sigurado kung paano ka magre-react, at gusto kong tiyakin na may patutunguhan ito, bago ako magsalita. Yumuko siya, ang kanyang boses ay matindi. Hindi lang ito tungkol sa pagprotekta sa iyo, Tay. Ito ay tungkol sa pagtiyak na hindi na nila ito magagawa sa iba. Ang mga Reyes, ilang taon na nilang ginagawa ito. Hindi si Helen Ramos ang una, at hindi ka rin sana ang huli. Kailangang may permanenteng pumigil sa kanila. Naisip ko ang aking anak, ang lalaking pinaniwalaan kong masyadong mahina para labanan ang kanyang asawa, masyadong komprometido para gawin ang tama. Ilang buwan siyang bumubuo ng isang kaso, winawasak ang mga pakana ni Isabel mula sa loob. At pagkatapos, nang hindi sinasabi sa sinuman, dinala niya ang ebidensya sa mga federal na awtoridad dahil naintindihan niyang hindi sapat ang personal na hustisya. Maaari kang malantad, sabi ko, kung nalaman ni Isabel. Alam ko. Ngunit may mga bagay na mas mahalaga kaysa sa kaligtasan. Bahagya siyang ngumiti. Itinuro sa akin iyan ni nanay. Nakalimutan ko lang sandali. Ang investigasyon na sinimulan ni Marco ay lumawak ng mas mabilis kaysa sa inaasahan naming dalawa. Sa loob ng ilang linggo mula sa kanyang paunang kontak, ang Anti-Fraud Division ng NBI ay nagbukas ng isang formal na pagsisiyasat sa mga gawain ng pamilya Reyes na sumasaklaw sa maraming rehiyon. 2 pang pamilya ang lumantad na may mga kuwentong nakakatakot na katulad ng sa akin at kay Helen Ramos, isang mag-asawa sa Davao, na ang matandang ina ay ipinasa ang kanyang mga ipon bago ang isang mahiwagang pagkahulog, at isang biyudo sa Iloilo na inilayo sa kanyang mga anak. Bago ang kanyang mga ari-arian, ay inilipat sa mga tagapag-alaga na halos hindi niya kilala, ang mga koneksyon ay hindi maikakaila. Ang mga Reyes ay nagpapatakbo ng mga pagkakaiba-iba ng parehong pakana sa loob ng halos 1 dekada. Nahaharap si Cynthia sa mga kasong federal para sa estafa na may kaugnayan sa perang inilipat ni Isabel sa kanyang mga magulang sa iba't ibang rehiyon. Ang ebidensya na nakalap ni Marco, mga talaan sa bangko, mga narecord na usapan, dokumentasyon ng mga sistematikong paglilipat ang bumuo ng gulugod ng kaso ng prosekusyon. Si Eduardo, na lumalala ang kondisyon sa puso sa ilalim ng bigat ng legal na presyon at pampublikong pagkakalantad, ay itinuring na masyadong may sakit para humarap sa paglilitis. Ginugol niya ang karamihan sa kanyang mga araw sa isang care facility, ang mga bill ay dumarami ng mas mabilis kaysa sa kanyang mga hindi umiiral na mapagkukunan. Iba ang kalkulasyon ni Isabel. Nahaharap sa maraming kaso sa estado at federal, pinili niyang makipagtulungan sa mga investigador, kapalit ng pinababang sentensya. Ang kanyang testimonya ay pumuno sa mga puwang na hindi kayang ibigay ng dokumentasyon lamang. Inamin niya ang isang pattern ng pag-target sa mga matatandang individual sa pamamagitan ng mga elder care facility, ginagamit ang kanyang profesional na access para tukuyin ang mga mahihinang target. Ipinaliwanag niya kung paano siya tinuruan ni Cynthia mula pagkabata, tinatrato ang pag-aasawa bilang isang diskarte sa pananalapi sa halip na isang pagsasama. Idinetalye niya ang mga pakana na hindi ko kailanman nalaman, mga pagtatangka na nabigo, mga pamilyang nakatakas, mga malapit na tawag na nagturo sa kanya na maging mas maingat. Pinakinggan ko ang mga update mula kay Attorney Cruz na may kakaibang halo ng paghihiganti at kalungkutan. Ito ay mga taong sinubukang sirain ako, ngunit sila rin ay mga taong sira, desperado, hinubog ng mga pangyayari na hindi ko lubos na maintindihan. Hindi ko sila pinatawad. Hindi ako sigurado kung gagawin ko iyon, ngunit hindi ko na naramdaman ang nagniningas na galit na nagpatibay sa akin sa pinakamasamang bahagi nito. Isang hapon, kami ni Attorney Cruz ay nakaupo sa kanyang opisina na pinag-uusapan ang hinaharap ng trust ni Elena. Ang mga probisyong proteksiyon ay nagsilbi sa kanilang layunin. Ligtas ang aking mga ari-arian. Malinaw ang daan ng pagtubos ni Marco. At hindi nabanta ang mga Reyes. Ang tanong ngayon ay kung ano ang gagawin sa natitira. Nag-iwan sa iyo si Elena ng malaking yaman, sabi ni Attorney Cruz. Higit pa sa sapat para mabuhay ng komportable sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Ngunit alam kong gugustuhin niyang pag-isipan mo ang tungkol sa legacy. Legacy? Ang salita ay mabigat sa aking bibig. Naisip ko si Helen Ramos, na namatay nang walang sinumang lumaban para sa kanya. Tungkol sa mga pamilya sa Davao at Iloilo na nagdusa sa katahimikan dahil hindi nila alam kung saan pupunta.
Tungkol sa lahat ng matatandang tao sa buong bansa na minamanipula ng mga taong pinagkakatiwalaan nila nang walang ulat ng investigador para iligtas sila. Gusto kong magsimula ng isang foundation, sabi ko. Itinaas ni Attorney Cruz ang isang kilay. Anong uri? Ang Elena Santos Foundation for Elder Protection. Legal na tulong para sa mga nakatatanda na nahaharap sa pagsasamantala sa pananalapi, lalo na ng mga miyembro ng pamilya. Tulong para sa mga taong walang mga abogado o investigador o mga anak na sapat na matapang para i-record ang kanilang mga nangaabuso. Huminto ako. Ang ulat ni Elena ay naglantad sa mga reyes. Gusto kong tumulong na lumikha ng 1,000 higit pang mga ulat. Ilantad ang 1,000 higit pang mga maninila. Dahan-dahang tumango si Attorney Cruz. Gumagawa ng mga tala. Iyan ay isang malaking gawain. Kakailanganin mo ng mga tauhan, pakikipagsosyo sa mga legal aid organization, isang buong infrastruktura. Kung gayon, itatayo natin ito. Ngumiti siya. Ang unang tunay na ngiti na nakita ko mula sa kanya mula nang magsimula ito. Ipagmamalaki ka ni Elena. Ginugol namin ang sumunod na oras sa pag-uusap tungkol sa logistics, mga istruktura ng pondo, mga kinakailangan sa non-profit, mga potensyal na pakikipagsosyo sa mga umiiral na grupo ng advokasya para sa mga matatanda. Nang masakop na namin ang mga pangunahing bagay, nag-angat ng tingin si Attorney Cruz mula sa kanyang mga tala. Isa pa. Ano ang gusto mong maging mission statement ng foundation? Naisip ko si Elena. Tungkol sa sulat na iniwan niya sa akin, ang kuta na itinayo niya, ang pinto na ipinilit niyang iwan kong bukas para kay Marco. Tungkol sa lahat ng kabaitan na ipinakita ko sa mga reyes. Sa paglipas ng mga taon, ang mga utang na hindi nabayaran, ang mga insultong sinipsip, ang dignidad na isinuko sa ngalan ng kapayapaan ng pamilya. Ang kabaitan na walang hangganan ay isang imbitasyon para abusuhin, sabi ko sa wakas. Tulungan nating matuto ang mga tao kung saan ilalagay ang linya. 6 na buwan ay kayang baguhin ang lahat. O marahil ay inilalantad lamang nito kung ano ang laging posible, naghihintay sa ilalim ng ibabaw, para sa tamang mga kondisyon na lumitaw. Ang aking bahay ay pareho pa rin sa labas. Ang parehong puting siding na pinili ni Elena nang itayo namin ito. Ang parehong asul na mga shutter na muli kong pininturahan tuwing 5 taon. Ang parehong graba na driveway na lumalangit-ngit sa ilalim ng mga gulong sa paraang laging nagsasabi sa kanya na nakauwi na ako. Ngunit sa loob, lahat ay iba. Ang ekstrang kwarto na walang laman sa loob ng maraming taon ay naging isang impormal na opisina para sa foundation. Ang mga filing cabinet ay nakalinya sa isang pader, puno ng mga case file at legal na template. Isang second-hand na desk ang may hawak ng aking laptop kung saan ginugugol ko ang mga umaga sa pagsagot ng mga email mula sa mga pamilya sa buong bansa na natagpuan kami sa pamamagitan ng aming website o salita ng bibig. Dumadalaw si Marco tuwing weekend ngayon, minsan mas madalas. Nagdadala siya ng mga grocery na hindi ko kailangan at inaayos ang mga bagay sa bahay na hindi naman sira mga dahilan para narito para muling buuin ang halos nawala sa amin. Paminsan-minsan, dumarating siya kasama ang mga kaibigan mula sa kanyang therapy group, mga lalaki at babae na muling itinatayo ang kanilang buhay pagkatapos ng mapagkontrol na relasyon. Umupo kami sa beranda at nag-uusap o nagtatrabaho kami sa hardin o simpleng nagbabahagi ng espasyo nang hindi kailangang punan ito ng mga salita. Ang hardin mismo ay nabago. Ginugol namin ni Marco ang isang buong weekend ng tagsibol sa pagpapanumbalik ng mga kama na itinanim ni Elena ilang dekada na ang nakalipas. Muling umusbong ang mga rosas. Ang mga herbs ay lumampas na sa kanilang mga hangganan. Ang buhay ay matigas na muling nagpapatunay sa sarili. Patuloy na umikot ang mundo habang kami ay naghihilom. At ang mga taong sinubukang sirain kami ay hinarap ang kanilang sariling mga pagsusulit. Tinanggap ni Isabel ang isang plea deal. 5 taong probation, mandatory counseling, serbisyo sa komunidad sa isang organisasyon ng advokasya para sa mga matatanda. Ang kabalintunaan ay hindi nawala sa akin. Hindi niya kailanman lubos na aaminin ang kanyang ginawa. Ang mga ulat ng kanyang therapist ay nagsasabi na itinuturing pa rin niya ang kanyang sarili bilang isang biktima ng mga pangyayari sa halip na arkitekto ng pinsala. Ngunit hindi na siya isang banta. Tinitiyak iyon ng mga legal na paghihigpit at ang kanyang sariling nabawasang mga kalagayan ay ginagawa ang natitira. Si Eduardo Reyes ay hindi na nakabawi mula sa stress ng pagkakalantad. Ang kanyang puso, na pinahina ng mga taon ng nakatagong sakit at ang bigat ng pagpapanatili ng isang detalyadong kathang-isip, ay sumuko 3 buwan pagkatapos ng komprontasyon sa aking sala. Hindi ako dumalo sa libing. Pati si Marco. Si Cynthia, mag-isa na ngayon at nahaharap sa kanyang sariling mga kasong federal, ay kumuha ng isang plea deal na nag-iwas sa kanya sa bilangguan kapalit ng testimonya laban sa ibang mga miyembro ng network na tinulungan niyang buuin sa paglipas ng mga taon.
Ang huli kong narinig, lumipat siya sa Davao para manirahan sa isang malayong pinsan, ang kanyang katayuan sa lipunan at mga mapagkukunang pinansyal ay parehong naubos. Ang bahay ng pamilya Reyes, yung malaking kolonyal kung saan sila nagtanghal ng kasaganaan sa loob ng maraming taon, ay naibenta sa subasta sa isang batang mag-asawa na may 2 anak. Minsan akong dumaan doon ilang linggo pagkatapos nilang lumipat. May mga bisikleta sa driveway at isang swing set sa likod bahay. Ang mga halaman na nagtago sa karatula ng foreclosure ay wala na, pinalitan ng isang hardin ng gulay. Bagong buhay sa isang espasyo na naglaman ng napakaraming panlilinlang. Ang diborsyo ni Marco ay na-finalize noong Abril. Pinirmahan niya ang mga papel ng walang seremonya, isinara ang kabanatang iyon ng kanyang buhay na may parehong tahimik na determinasyon na ipinakita niya sa buong panahon. Isang buwan pagkatapos, ipinakilala niya ako sa isang isang babaeng nagngangalang Sara, na nagtatrabaho bilang isang librarian sa community college. Madali siyang tumawa, nagtatanong dahil tunay siyang interesado sa mga sagot, at tinitingnan si Marco nang may walang komplikasyon na pagmamahal. Nang makipagkamay siya sa akin sa unang pagkakataon, ang kanyang hawak ay matatag, at ang kanyang ngiti ay umabot sa kanyang mga mata. Agad ko siyang nagustuhan. Sa anibersaryo ng pagkamatay ni Elena, nagmaneho ako sa sementeryo na may isang palumpon ng dilaw na rosas, ang kanyang mga paborito, ang mga laging sinasabi niyang nagpapaalala sa kanya ng sikat ng araw na nakulong sa mga talulot. Tahimik ang lugar sa huling liwanag ng hapon, ang damo ay berde pa rin sa kabila ng papalapit na taglagas. Nahanap ko ang kanyang lapida at umupo sa maliit na bangko na ipinalagay ko ilang taon na ang nakalipas, nang mas mahirap nang umupo sa lupa kaysa sa gustong aminin ng aking pagmamalaki. Marami akong sasabihin sa iyo, sabi ko. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa foundation. 17 pamilya ang natulungan sa loob lamang ng 6 na buwan. Mga legal na tulong na ibinigay, mga maninilang nalantad, mga hangganang iginuhit. Sinabi ko sa kanya ang tungkol kay Marco, tungkol sa kanyang therapy at kanyang paggaling, at ang paraan ng pagiging isang tagapagtaguyod niya mismo. Nagsasalita sa mga community center tungkol sa mga babalang senyales ng pagsasamantala sa pananalapi. Sinabi ko sa kanya ang tungkol kay Sara, at tungkol sa hardin, at tungkol sa paraan ng pamumulaklak ng kanyang mga rosas ng mas maliwanag ngayong taon kaysa sa anumang taon mula nang siya ay namatay. At sinabi ko sa kanya na tama siya tungkol kay Isabel, tungkol sa investigador, tungkol sa pag-iiwan ng bukas na pinto, para kay Marco, tungkol sa lahat. Nakita niya ang bagyo na darating 5 taon bago ito dumating, at nagtayo ng isang silungan na hindi ko alam na kailangan ko. Nagtiwala siyang makakahanap ng daan pabalik ang aming anak, kahit na sumuko na ako sa pag-asa. Naintindihan niyang ang proteksyon at pag-ibig ay hindi magkasalungat. Na kung minsan, ang pinakamapagmahal na bagay na maaari mong gawin ay ihanda ang mga taong iyong pinahahalagahan para sa mga laban na hindi ka na naroroon para labanan. Lumubog ang araw sa abot-tanaw, nagbibigay ng mahahabang anino sa damuhan. Naging ginintuan ang liwanag, pagkatapos ay amber, pagkatapos ay ang malambot na lila ng papalapit na dapit hapon. Umupo ako, kasama ang alaala ng aking asawa, at naramdaman ang isang bagay na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Kapayapaan. Hindi ang kawalan ng sakit, hindi iyon ganap na nawawala, ngunit ang presensya ng isang bagay na mas malakas. Layunin, koneksyon, ang kaalaman na ang aking binuo ay magtatagal pa sa akin, na ang pag-intindi ni Elena ay magpoprotekta sa mga taong hindi niya kailanman makikilala, na ang aming anak ay naging isang lalaking ipagmamalaki niya. Dahan-dahan akong tumayo, ang aking mga tuhod ay nagrereklamo tulad ng dati, at inilagay ang mga rosas sa kanyang lapida. Salamat, sabi ko, para sa lahat. Hindi ako nanalo sa pamamagitan ng pagsira sa sinuman. Nanalo ako sa pamamagitan ng pagprotekta sa kung ano ang mahalaga at pagbitaw sa kung ano ang hindi. Itinuro sa akin ni Elena na ang pag-ibig ay hindi lang tungkol sa paghawak. Ito ay tungkol sa pag-alam kung ano ang dapat ipaglaban. Sa wakas ay naintindihan ko. At sa unang pagkakataon mula nang umalis siya, naramdaman kong naipagmalaki ko siya. At iyon ang kwento kung paano inihayag ng isang imbitasyon sa hapunan ang isang sabwatan na ilang taon nang binubuo. Pumasok si Ramon Santos sa restaurant, na iyon na umaasa ng isang family meal, at sa halip ay natuklasan na ang mga taong pinakamalapit sa kanya ay nagpaplanong kunin ang lahat ng kanyang pinaghirapan sa buong buhay. Ngunit ang hindi inaasahan ni na Isabel at ng mga Reyes ay nakita na sila ni Elena Santos kalahating dekada bago pa sila gumawa ng kanilang hakbang. Nagtayo siya ng isang kuta na hindi alam ng kanyang asawa na umiiral at iniwan ang mga plano sa isang pinagkakatiwalaang kaibigan, naghihintay sa araw na kakailanganin ito ni Ramon. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang kabaitan ay hindi dapat ipagkamali sa kahinaan, at na ang mga taong minamaliit ang tahimik na lakas ay madalas na natutunan ang aral na iyon ng huli na. Itinuturo din ito sa atin na posible ang pagtubos kapag pinili ng isang tao ang katapangan kaysa sa kaginhawahan.
Tulad ng ginawa ni Marco nang magpasya siyang manindigan sa kanyang ama sa halip na sa babaeng minanipula siya sa loob ng maraming taon. Kung naantig ka sa kwentong ito, kung nagpaisip ito sa iyo tungkol sa kahalagahan ng pagprotekta sa iyong sarili at sa iyong mga mahal sa buhay, habang nag-iiwan pa rin ng puwang para sa pagpapatawad, sana ay ibahagi mo ito sa isang taong nangangailangan itong marinig. Marahil ay isang taong nakaramdam na sinamantala ng mga taong kanilang pinagkakatiwalaan, o isang taong nanonood ng isang miyembro ng pamilya na minamaltrato at hindi alam kung paano tumulong. Mag-iwan ng komento sa ibaba at sabihin sa akin kung aling sandali sa kwentong ito ang pinakanakaapekto sa iyo. Ito ba ang sulat ni Elena mula sa kabilang buhay, ang mga lihim na recording ni Marco, o ang mga huling salita ni Ramon sa libingan ng kanyang asawa? Binabasa ko ang bawat komento, at ang iyong mga iniisip ay tumutulong sa paghubog ng mga kwentong susunod naming isasalaysay. Salamat sa pakikinig hanggang sa dulo.